Ang una kong ginawa nang maging pastol ng baka, ay balatan agad ang matandang dilaw na bakang iyon. Dahil sinabi sa akin ng hayop na iyon, na bukas ng gabi, sa Bixia Pool sa kanluran, may 7 diwata raw na maliligo roon. Inutusan niya akong magnakaw ng isang damit, at saka magtago sa gubat. Kung sino mang lumapit para kunin ang damit, siya raw ang magiging asawa ko. Pero hindi niya alam, na may hawak akong atlas ng libu-libong espiritu, na kayang makita ang tunay na anyo ng lahat ng bagay sa langit at lupa. Malinaw na nakasulat sa atlas, na kapag naging espiritu ang isang dilaw na baka, hilig nitong manloko ng tao at gumawa ng kasamaan. Ang kahinaan nito ay nakatago sa gitna ng 2 paa nito. Tusukin lang ng matalim na sandata ay maaari mo ng balatan ng buo ang balat nito. Ang 1,000 taon nitong kapangyarihan ay agad na maglalaho. Sunugin ang balahibo mula sa balat na tinanggal. At kapag isinuot sa katawan ay makakasakay ka sa hangin. Kaya sinamantala ko noong wala siyang kalaban-laban at tinapos ko ang buhay niya sa isang saksak. At isinama ko na rin siya sa atlas ng libu-libong espiritu. Nakakuha pa ako ng 100 taon ng kapangyarihan ng walang kahirap-hirap. Binuklat ko ang atlas para tingnan ang sarili kong impormasyon. Hindi ko inaasahan na ako pala ay mayroong isang young spirit physic. Hindi ko lang alam kung paano ito ay activate sa ngayon. Nalaman ko mula sa 2 taga-nayon sa malapit, na ang lugar na ito ay tinatawag na Luozu Mountain. Sa bundok ay mayroong isang Bixia Pool. Ayon sa alamat, ito ang lugar kung saan naliligo ang 7 diwata mula sa langit. Nang marinig ko iyon, para akong tinamaan ng kidlat. Sa Luozu Mountain ay mayroong isang Pansi Cave. Sa loob ng kuweba nakatira ang 7 gagambang demonyo na kumakain ng tao. Lahat sila ay babaeng demonyo. Inangkin nila ang paliguan ng 7 diwata at araw-araw na naglalaro sa tubig doon. Huwag mong sabihing napadpad ako sa mundo ng Journey to the West. Ang isa sa 2 taga-nayon ay si Zhao Dazuang. At ang isa naman ay si Sun Xunyang. Pareho silang nalinlang ng matandang dilaw na baka para umakyat sa bundok. Napilitang tulungan ng demonyong baka na mangakit ng mga kabataang lalaki. Tuwing unang araw at 15 ng buwan, kailangang manloko ng demonyong baka ng isang binata para paakyatin sa bundok. Bilang alay sa mga ginang diwata. Kapag natigil ang pag-aalay, magagalit ang mga ginang diwata. At lahat ng mga residente sa malapit ay magdurusa. Bukas na ang 15 ng Hulyo. Araw na para mag-alay ng handog. Ngayon ay patay na ang matandang baka. Wala nang may hahandog. Tiyak na magwawala sa galit ang 7 diwata. Sa oras na iyon, walang sino man sa atin ang mabubuhay. Nagpapadyak sa pag-aalala si Zhao Dazuang. Pumunat ang noo ko at tinanong siya. Kung ganoon bakit hindi kayo tumakas? May hindi ka alam binata. Isang malalim na buntong hininga mula kay Zhao Dazuang. Sinubukan na rin naming 2 na tumakas noong wala ang demonyong baka. Ngunit pagdating namin sa kalagitnaan ng bundok, natuklasan naming ang daan ay sarado na ng hindi mabilang na sinulid na pilak. Ang mga ibon at hayop sa bundok, mga makamandag na ahas, alakdan at insekto, kapag nadikitan ng sinulid na pilak, agad na bumubula ang bibig, at namamatay noon din. Lalong tumibay ang hinala ko. Ang tinatawag na 7 diwata, ay 7 demonyong gagamba. Ang 7 babaeng demonyo na iyon ay hindi basta-basta. Kahit ang 4 na maestro at mga disipulo na naghahanap ng banal na kasulatan ay naharang nila. Kahit na mayroon akong kapangyarihan na katumbas ng 100 taon, tiyak na kamatayan ang kahaharapin ko kung lalabanan ko sila ng harapan. Nang maisip ko iyon, nagsiga ako sa bakuran, at inihagis ang balat ng baka para sunugin. Nang masunog ng tuluyan ang mga balahibo, agad kong isinuot sa aking katawan ang balat ng baka. Sarado ng sapot ng gagamba ang daan. Kaya dadaan ako sa himpapawid. Napakabilis ng paglipad gamit ang hangin. Sa isang iglap lang ay narating ko na ang kalagitnaan ng bundok. At tama nga si Zhao Dazuang. Sa harapan ko ay nagkalat ang makakapal na sinulid na pilak sa buong kagubatan. Ganap nitong hinaharangan ang daraanan. Paglapag ko ay lumapit ako para suriing mabuti. Ang sapot pala ay may taas na 20 hanggang 30 dipa. Habang tinititigan ko ito, biglang gumana ng kusa ang manual ng lahat ng espiritu. Makamandag na gagambang tayin. Mayroong 1,000 taon ng kapangyarihan. Isang likas na uri ng espiritu. Katawang purong yin. Kumakain ng enerhiyang yang. Pagkatapos ng 1,000 taon at maging tao, tiyak na napakaganda at kaakit-akit. Ang mga mata ng demonyo ay nakapaglalabas ng sinulid na pilak. May matinding lason. Sino mang hayop na madikitan ay agad na mamamatay. May 3 kahinaan. Ang una, ang buto sa batok. Kapag tinusok ay manghihina at mapaparalisa. Ang pangalawa, takot sa apoy, natatakot na masira ng apoy ang yin pearl nito. Takot sa espiritual na apoy na maaaring sumire sa yin pearl nito. Ang pangatlo, takot sa natural nitong kaaway, ang espiritu ng alupihan. Hulihin ng buhay ang Taiyin Poisonous Spider. Kunin ang purong yin na enerhiya nito. Maaaring ay activate ang purong yang na katawan. Huminga ako ng malalim. 7 espiritu ng gagamba na may 1,000 taon ng kapangyarihan. Kinikilabutan ako sa pag-iisip pa lang. Wala akong espiritual na apoy. At hindi rin ako espiritu ng alupihan. Ang tanging paraan ko lang ay atakihin ang kahinaan sa buto sa batok. Sabi sa libro, hulihin ng buhay ang Taiyin Poisonous Spider. Ang pagkuha sa yin na enerhiya nito ay maaaring mag-activate ng purong yang na katawan.
Itong aking katawang Yang. Ito na siguro ang purong Yang na katawan, di ba? Pagbalik sa bahay, nagsimula akong magplano ng maigi. Sina Zhao Dazuang at Sun Xunyang ay pwedeng gawing pain. Para bigyan ako ng pagkakataon. Tutal, marami na silang pinahamak para sa demonyong baka. Bagamat hindi nila ginasto, pero hindi rin sila inosente. Kinabukasan, dapit hapon, dinala ko si Zhao Dazuang diretso sa West Mountain. Ngayon ang 15, araw ng pag-aalay. Ang 7 espiritu ng gagamba ay tiyak na magagalit kapag walang natanggap na alay. Kaysa naman umupo at maghintay ng kamatayan, mas mabuting mauna ng sumugod. Ang unang umatake ang siyang lamang. Si Zhao Dazuang ay nakasimangot sa buong daan. Diyos ko po, talaga bang kaya mong labanan ang 7 diwata? Kapag nagsimula na ang laban, kailangan mo akong protektahan. Sa totoo lang, may matanda akong ina at maliit na anak. Hindi nila ako maaaring mawala sa bahay. 6 na buwan ka nang hindi umuwi. Mahinahon kong sinabi, baka nag-asawa na ulit ang asawa mo. Malamang iba na ang tinatawag na ama ng anak mo. At ang nanay mo, may iba nang nag-aalaga sa kanya. Natigilan sandali si Zhao Dazuang. Pagkatapos ay mas lumakas pa ang kanyang pag-iyak. Pagkalipas ng ilang sandali, inilagay ko si Zhao Dazuang sa isang bakanteng lugar sa gubat. Ginamit ko ang sungay ng baka para gumuhit ng bilog sa kanyang paanan. Huwag kang lalabas sa bilog na ito. Kung hindi, pananagutan mo ang iyong buhay. Namutla ang mukha ni Zhao Dazuang sa takot. Nanatili siyang nakatayo sa loob ng bilog at hindi nang ahas gumalaw. Mag-isa akong pumunta malapit sa lawa ng Bixia at nagtago. Tahimik na naghihintay. Ayon sa orihinal na kwento, ang lawa ng Bixia ay nabuo noong sinaunang panahon ng panain ni Huyi ang 9 na araw. Isa sa mga gintong uwak ang bumagsak dito at naging mahiwagang batis. Kung makakalusong ka para magbabad, tiyak na malaki ang magiging pakinabang. Mabilis na binalot ng dilim ang kagubatan. Isang halakhakan ng mga babae ang narinig mula sa malayo papalapit. 7 magagandang figure ang lumitaw sa tabi ng lawa, sa gitna ng makapal na hamog. Isa-isang inihagis ang mga damit sa damuhan. Mabilis ang aking mga mata at kamay. Kinuha ko ang isang lilang damit at bumalik sa gubat. Ayon sa sinabi ng matandang kalabaw bago ito mamatay, kunin ang lilang damit at magtago sa gubat. Isang diwata raw ang kusang lalapit para hanapin ito. Mula dito, makikita na ang 7 demonyong gagamba ay nagsasalitan sa pagtanggap ng alay. Ang harapin ng isa ay mas madali kaysa harapin silang 7 ng sabay-sabay. Pagbalik sa gubat, ibinigay ko ang lilang damit kay Zhao Dazuang. At ako naman ay nagtago sa dilim. Ngayong gabi, gagamitin ko ang pagkakataong ito para pasukuin ang isang demonyo. Kunin ang kanyang yin energy para buhayin ang yang spirit body. Pagkatapos ay hulihin at ilagay sa Wanling Tujian. Makakuha ng feedback sa Daoxing. Sa ganitong paraan, mabilis na tataas ang lakas. Magkakaroon ng kakayahang makipaglaban sa 6 na iba pang demonyo at makatakas ng ligtas. Matapos man ako ang mga damit, ang 7 babaeng naglalaro sa Bixia Pond ay nagkatinginan at ngumiti ng nakakaakit. Alam nila, dumating na ang alay. Isa sa kanila, isang babaeng may lilang buhok, ay partikular na nasa sabik. Namumula ang kanyang magandang mukha, hindi mapigil ang sumulyap sa direksyon ng kakahuyan. Mukhang hindi na makapaghintay, lumapit ang panganay sa mga spider demon para magbilin. Zien, huwag masyadong maglaro. Pagkatapos sipsipin ang yang energy, bumalik ka agad para mag-meditate at patatagin ang iyong cultivation. Hindi nagtagal, nakita ko ngang may isang magandang anino na pumasok sa kakahuyan. Ginoo, bakit nasa iyo ang mga damit ko? Malambing at nangaakit ang boses ng babae. Tila may kumiliti sa puso ng mga tao. Isang salita lang ay nagpatibok na ng malakas sa puso ni Zhao Dazuang. Ngunit nang makita niya ng malinaw ang mukha ng babae, agad niyang nakalimutan ng lahat tungkol sa demonyong kumakain ng tao. Anong demonyo o masamang espiritu ito? Malinaw na isa siyang diwata mula sa langit. Natigilan din ang babaeng demonyo. Noong una ay puno siya ng kagalakan. Akala niya ang alay ngayong gabi ay isang binatang lalaki, puno ng yang energy, sapat para siya ay magpakasawa. Ngunit sino ang mag-aakala na ang nasa harap niya ay isang magsasakang nasa katanghaliang gulang. Matagal nang naubos ang kanyang yuan yang. Nakakadiri tingnan ang kanyang magaspang na mukha. Sa sandaling iyon, mabilis akong lumapit, at hinawakan ang kanyang batok. Nagulat si Zien. Akmang manlalaban, biglang may matinding sakit na naramdaman sa kanyang batok. Nanlambot ang buong katawan niya na parang tinanggalan ng buto at laman. Hawak ng kaliwang kamay ko ang kanyang leeg, habang ang kanang kamay ko ay may hawak na isang piraso ng sungay ng baka na nakatutok sa kanyang lalamunan. Huwag kang gumalaw, kundi pa duduguin kita. Gulat na gulat ang mukha ni Zien. Nabasa na niya ang plano ng kanyang mga kapatid. Ikaw, alam mo na pala, at pinatay mo pa ang matandang baka. Binalatan mo pa ito. Hindi ko siya pinansin. Sinensyasan ko si Zhao Dazuang na umalis na agad. Ngunit ngumisi si Zien at nagbanta. Hindi ko na rin itatago sa iyo. Mayroon pa akong 6 na nakatatandang kapatid na babae. Kung hindi ako makabalik sa loob ng 2 oras, siguradong lalabas sila para maghanap. Sa oras na iyon hindi ka na makakatakas. Kaya mas mabuting lumuhod ka na sa akin. Tawagin mo akong mahal na ina. Pag-iisipan kong ampunin ka bilang anak. Hindi pa siya natatapos magsalita.
Biglang sumabog sa loob ko ang isang malakas na puwersa ng enerhiyang yang. Agad na natulala si Zien. Ang yin at yang ay nagbibigay buhay sa isa't isa. Iyan ang batas ng kalikasan. Ang Taiyin Poison Spider ay isang likas na espiritual na nilalang. Ang sinasanay nito ay ang hibla ng enerhiyang yin sa loob ng katawan. Ngunit ang enerhiyang yin na ito ay kailangang patuloy na pakanin ng enerhiyang yang. Para lalong lumalim ang kapangyarihan nito. Ito ang enerhiya ng primordial yin. Kung makukuha ko ang enerhiyang yin na ito at masisipsip, siguradong majay gising ang aking yang spirit body. Paano makukuha ang enerhiyang yin? Tinanong ko ang gabay sa aking isipan. Ayon sa gabay, haplasan ang gulugad ng babaeng demonyo. Pataas hanggang lalamunan, pababa sa sentro ng buhay. Dahil sa init ng enerhiyang yang, hindi napigil ang mamula ang magandang mukha ni Zien. Hindi ko inasahan na mayroon kang katawang purong yang. Sabi niya habang naghahabol ng hininga. Kung gayon, ayoko na kitang patayin. Ang iyong katawang purong yang at ang aking pagiging Taiyin Poison Spider ay perpektong tugma. Kung tayo ay magiging mag-asawa at sabay na magsanay, malaki ang pakinabang nito sa ating dalawa. Huwag kang maginarte, iyan mismo ang gusto ko. Kasunod nito, magkaharap kaming naupo ni Zian. Naglapat ang aming apat na palad. Agad na nagkabigkisan ng enerhiyang yin at yang sa aming katawan. Kaagad na nabuo ang purong Yuan Chi. Ngunit wala pang 2 oras at kalahati. Biglang napasigaw si Zian. Buwisit na bata, pinapahiya mo ba ako? Ikaw na mapang-abusong tao. Hindi pa tayo ikinakasal. Paano mo nagawa? 1,000 taon na siyang nagsasanay. Narinig na rin niya ang tungkol sa maraming kapatid na demonyo. Lahat sila ay dumanas ng matinding paghihirap. Mataas ang tingin ng mga tao sa kanilang sarili. Ayaw na ayaw nilang umibig sa mga demonyo. Ngunit hindi niya kailanman inakala na magiging kabaligtaran ang kanyang karanasan. Sobra namang agresibo ng taong ito. Pagkalipas ng 2 oras at kalahati, matagumpay kong nagising ang yang spirit body. Sa isang iglap lang, mahigit 10 beses na lumakas ang katawan ko. Nahihiya at nagagalit si Zian. Sinamantala niya ang pagkakataon para makawala sa pagkakahawak sa kanyang kahinaan. Nagningning ang mga mata ng demonyo. Agad siyang nagbuga ng hindi mabilang na sinulid na pilak at ipinulupot sa akin. Ngunit sa sumunod na sandali, isang nakakapasong apoy ang biglang sumiklab. Tinupok ang lahat ng makamandag na sinulid hanggang maging abo. Pangahas na hayop, nasa akin ang Zuan Yang Spirit Fire. Paano ka nang ahas na maging lapastangan? Agad na namula ang mga mata ni Zian. Tama nga ang sinabi ni ate. Kayong mga tao ay puro mga walang pusong taksil. Totoo nga, malinaw na nakuha mo ang aking Yuan Yin kaya mo nagising ang iyong spirit body. At ngayon ay gusto mo pa akong saktan. At iniinsulto akong hayop, kinuha lang natin ang kailangan ng bawat isa. Hindi ba't nakuha mo rin ang aking enerhiyang yang? Muli kong tiningnan ang babae sa aking harapan. Sa aking puso ay biglang sumibol ang isang damdaming hindi maipaliwanag. Ito ang teritoryo ninyong magkakapatid. Wala akong balak magtagal, magpapalam na ako, magkita tayong muli. Pagkasabi nyon, isinuot ko ang balat ng baka at pumailan lang sa himpapawid. Sakay ng hangin, lumipad ako palayo. Pinanood ni Zian ang kanyang papalayong anyo. Unti-unting nanlamlam ang kanyang mga mata. May damdamin ang tao, may likas na ugali ang demonyo. Mula pagkabata ay nagkamalay na si Zian. Ngunit palagi siyang nanatili sa kalaliman ng kabundukan. Kaya naman, mas dalisay ang kanyang puso kaysa sa mga karaniwang demonyo. Ito rin ang unang beses niyang makaranas ng ganitong bagay. Ako ang unang lalaking naging malapit sa kanya. Natural lang na ituring niya akong kaparehang masasandalan. Lalo na't ako ay isang yang spirit body. Ang walang kapantay na kadalisayan at init sa aking katawan. Ang hindi mauubos na enerhiyang yang. Ay labis na kinahumalingan ni Zian. Kung malalaman ng kanyang mga kapatid na siya ay may purong yang na katawan. Tiyak na gagawa sila ng paraan para hulihin siya pabalik. Upang hit-hitin ang kanyang lakas araw at gabi. Bulong niya sa kanyang sarili. Muli niyang naalala ang sinabi ko bago ako umalis. Sabi niya magkikita kaming muli. Babalik kaya siya. Samantala, lumapag ako sa maliit na bakuran sa paanan ng bundok. Ang patayin siya, ay talagang hindi ko kayang gawin. Isa pa, sa aking hamak na 100 taong lakas. Kung talagang makikipagpatayan ako sa kanya, hindi ako tiyak kung makakalamang ako. Kapag naalarma ko pa ang 6 na gagambang demonyo, ako pa ang mapapahamak. Naghihintay sa bakuran sina Zhao Dazuang at Sun Shunyang. Sinabi ko sa kanila, maglakad kayo diretso pasilangan. Ako na ang baalang sisira sa mga sapot para sa inyo. Pagkatapos ay lumipad akong pasilangan ng hindi lumilingon. Ang espiritual na liwanag sa katad ng baka ay lumabo na. Hindi makakalipad ng malayo sa maikling panahon. Kailangang magpahinga para maibalik ang espiritual na aura. Hindi nagtagal, dumating ako sa tabi ng templo ng Diyos ng Lupa sa paanan ng bundok Luozo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Kaya pumasok na lang ako sa templo. Nakisiksik ako sa tabi ng estatwa ng Diyos ng Lupa para sumilong sa ulan. Dahil wala naman akong ginagawa, binuksan ko ang gabay sa libu-libong espiritu at tiningnan ito. At natuklasan kong may nadagdag na seksyon. Paghahati ng mga antas. Ang mga antas ng paglilinang ay ang mga sumusunod. Pagpino ng asensya tungo sa chi. Pagpino ng chi tungo sa espiritu. Pagpino ng espiritu pabalik sa kawalan.
Pagpino ng kawalan upang makiisa sa Tao. Pagdaan sa pagsubok upang maging immortal. Zuan Immortal. True Immortal. Golden Immortal. Agad kong sinubukang pakilyusan ng espiritual na enerhiya sa aking katawan. At tinipon ito sa aking palad. At tulad ng inaasahan, isang kumpol ng apoy ng espiritu ng Zuan Yang ang nabuo. At simula nang magising ang aking Yang spirit body, tila hindi ko na kailangan ng anumang pamamaraan o sining ng immortal. Para direktang mapataas ang aking antas ng paglilinang. Basta ko nalang binuklat ang gabay sa pahina ng Taiyin Poisonous Spider. At nagulat akong makita na may kaunting kulay na ang pahina. Para bang may bahagi na itong naitala. Kung ganoon, kung mauulit pa ito ng ilang beses, posibleng may tala ito ng buo. Ayon sa kwento sa Journey to the West, punong-puno ng mga lumilipad na insekto ang bundok Luozo. Mga makamandag na insekto, mga balang at iba pa. Lahat ng naging espiritu. Kinikilala ang 7 espiritong gagamba bilang kanilang mga ninang. Kahit na walang gaanong lakas ang mga maliliit na nilalang na ito. Napakagaling nilang magsilbing mga mata at tainga. Kailangan ko munang umiwas. Hindi pa huli para umakyat sa bundok pagkalipas ng ilang araw. Sa sandaling iyon, ang gabay sa libu-libong espiritu sa aking isipan ay biglang kumislap ng banal na liwanag. Diyos ng lupa, isang taong mabuti noong nabubuhay pa. Pagkamatay ay binago ng hamog ng immortalidad. Nagkatawang tao bilang isang yin god. Nagsisilbing mata at tainga ng korte ng kalangitan. Nagbabantay sa lugar na may lawak na 10 li. May tungkuling protektahan ng kapayapaan sa isang lugar. Ang mabigat na responsibilidad na puksain ng mga demonyo at kasamaan. Mayroon lamang isang kahinaan. Kontrolado ng Feng Shenbang. Nang makita ko ito ay bigla akong natulala. Pati pala ang Diyos ng lupa ay pwedeng may tala. Pero paano ito itatala? Hindi naman pwedeng pumatay ako ng Diyos. Matapos mag-isip sandali, dumampot ako ng isang tuyong sanga at binali ito sa 3 piraso. Para magsilbing 3 insenso, pagalang kong isinaksak at sinindihan sa harap ng estatwa ng Diyos ng lupa. Hindi ko akalain na maitatala ko nga. Hindi lang ako nakakuha ng 100 taon ng cultivation. Nakatanggap din ako ng spirit grade na Little 5 Elements Technique. Ang Earth Travel Technique, ang technique mula sa Myriad Spirits Codex ay direktang isinalin sa akin. Pagpasok pa lang ng Earth Travel Technique sa katawan ko ay umabot na agad ito sa minor success stage. Pero nang gamitin ko ang Earth Travel Technique para pumasok sa ilalim ng lupa para umalis sa templo. Narinig ko ang ubo ng isang matanda sa likuran ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pag-aalay ng insenso. Pinapaitim mo ang estatwa ng matandang ito. Hay, isa pa rin siyang natural spirit body. Baka sa hinaharap ay magkaroon siya ng koneksyon sa immortalidad. Dahil handa siyang lumikha ng ganitong karmic bond. Pagtsatsagaan ko na lang. Kaya sa mga sumunod na araw, gamit ang Earth Travel Technique, nanghuli ako ng mga espiritu ng bundok at mga halimaw sa paligid ng Fallen Spider Mountain. Matagumpay na naitala ang Iron Spine Wolf Demon. Nakatanggap ng 200 taon ng cultivation. Matagumpay na naitala ang Green Scale Python Monster. Nakatanggap ng 150 taon ng cultivation. Matagumpay na naitala ang White Forehead Tiger Spirit. Nakatanggap ng 150 taon ng cultivation. Matagumpay na naitala ang Blood Ear Rabbit Demon. Nakatanggap ng 300 taon ng cultivation. Matagumpay na naitala ang Red Willow Wood Spirit. Nakakuha ng 500 taon ng kapangyarihan. Sa loob lamang ng kalahating buwan, nagkaroon ako ng 1,500 taon ng kapangyarihan. Umakyat na rin ang aking cultivation sa kalagitnaan ng yugto ng pagpapadalisay ng chi. At ang Earth Travel Technique ay matagal ko nang naperpekto. Ngunit kailangang linawin, ang kapangyarihan ay mas tulad ng naipong kaalaman at pag-unawa sa Tao. At hindi ito direktang nagiging cultivation. Pagkalipas ng kalahating buwan, dumating ako sa templo ng Diyos ng bundok sa Luozu Mountain. Kumuha ako ng 3 insenso, at magalang na sinindihan ito sa harap ng estatwa ng Diyos ng bundok. Kapatid na Diyos ng bundok, pagpalain mo sana ako. Matagumpay na nai-record ang Diyos ng bundok ng Luozu Mountain. Nakakuha ng 1,000 taon ng kapangyarihan. Natutunan ng isang banal na kakayahan. Ang sining ng pagpapadalisay ng bundok. Tuluyan akong natulala. Hindi ko inasahan na ganito kalaki ang gantimpala. Bigla, isang galit na boses ng babae ang narinig sa labas ng templo. Sino ang nagtatago sa loob ng templo? Kilang, ikaw ba ang nagtatago riyan sa loob? Itinaas ni Zian ang isang batong may lamat sa kanyang kamay. Sinadya mong iwan ang markang ito. Iyan ang batong biniyak ko gamit ang Zuan Yang Spirit Fire. Hindi ito mapapansin ng kanyang mga kapatid. Pero tiyak na pamilyar si Zian sa aurang naiwan dito. Sa mga naunang pagkakataon ay hindi niya ako mahanap. Nang maglaon ay napag-isip-isip niya. Ang mga lugar na hindi kayang bantayan ng mga alagad na iyon. Malamang ay ang templo lang ng Diyos ng bundok. Nang makitang walang sumasagot mula sa templo, nabakas sa mukha ni Zian ang pagkadismaya. Subalit sa mga sandaling iyon, nakaramdam siya ng malakas na hangin sa kanyang batok. Akmang iiwas na sana siya. Ngunit nakaamoy siya ng pamilyar na halimuyak. Kaya naman hindi na siya nanlaban pa. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tahimik siyang tumayo sa kanyang kinatatayuan. Sinamantala ko ang pagkakataon at niyakap siya. Munting diwata, sumuko ka na lang ba? Kaya makalipas ang 5 oras. Ang aking Yang Spirit Body ay naabot na ang rurok ng kapangyarihan nito.
Ang aking cultivation ay bigla ring umangat sa unang yugto ng chi refining at spirit transformation. Hindi ko talaga inasahan na ganito pala kalaki ang naitulong sa akin ni Zien. Ang pangalan ko ay Zien. Ang makasama ka bilang asawa ay isang karanasang hindi malilimutan na nagpapanatili sa iyo sa isip ko araw at gabi. Ikaw pala si Binibining Zien. Ang dalawa ay naglalambingan, mga matatamis na salita. Sa wakas ay tuluyan nang nawala ang kanilang dating sama ng loob. Ilang, simula ngayon ay dito ka na tumira sa templo ng Diyos ng bundok. Para mas madali rin tayong magkita. Hindi kita pinapatira sa bahay ko. Huwag mo sana akong sisisihin. Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti mo. Seryosong sabi ni Zien. Mayroon pa akong 6 na ate sa bahay. Kapag nalaman nilang mayroon kang pure yang physique, tiyak na magkakaroon sila ng masamang balak. Kung dati-dati lang sana ayos lang. Dahil sa pagiging magkakapatid namin, baka pa nga pamunuan pa ni ate ang kasal natin. Pero sa ngayon itong Luozu Mountain ay tina-target ng isang demonyong Taoist. Nagmamadali si ate na pataasin ang kanyang cultivation. Kapag nabunyag ka, siguradong aagawin ka niya, at hihigupin ang iyong lakas araw at gabi. Bigla akong napaisip, agad ko itong naiugnay sa Taoist sa Yellow Flower Temple. Sa itsura ni Zien, mukhang hindi pa sila nakikipag-ugnayan sa matandang Taoist na iyon. Sa orihinal na kwento ang 7 demonyo ng Cobweb Cave ay kumanlong sa pinuno ng Yellow Flower Temple. At sa huli lahat sila ay namatay sa ilalim ng Golden Cudgel. Ang mga demonyong tulad nila na sumasakop sa isang bundok, ay mayroon lamang cultivation na nasa antas ng Void Refining at Dao Fusing. Walang sekta o paaralan, at nabubuhay sa palaging takot at kaba. Tinanong ko pa si Zien tungkol sa pinagmulan ng demonyong Taoist na iyon. At doon ko lang nalaman, na ang taong ito ay isang masamang human cultivator na nagngangalang Yumingzi. Kahit na mas mababa ng isang antas ang kapangyarihan niya sa mga gagambang demonyo ng pansidong. Mayroon naman siyang hawak na ilang makapangyarihang sandatang mahika, at nagtagumpay din siyang makalikha ng espiritual na apoy. Ito ang dahilan kung bakit sila nagtamo ng malaking pagkatalo. Kung matatalo sila ulit sa pagkakataong ito, papipilitan silang isuko ang bundok ng Luozu sa iba, at pumunta sa templo ng Wanghua para humingi ng proteksyon mula kay Panginoong Baimo. Ang magiging kabayaran ay 80% ng espiritual na esensya at yaman ng bundok ng Luozu. Nang marinig ko ito, bahagya akong nakaamoy ng isang sabwatan. Matapos ang 1 pang 5 oras ng paglalambingan namin ni Zien, nagkasundo kami sa oras ng aming susunod na pagkikita, at agad akong umalis ng bundok. Pagsapit ng gabi, sa lawa ng Bixia, nagbiro ang kanilang ika-4 na ate na si Bien. Bunsong Zien, yung lalaking sinipsip mo ang enerhiya noong huli. Ganoon ba kadal-isay ang enerhiyang yang niya? Sa loob lang ng kalahating buwan, ilang beses nang tumindi ang espiritual na aura mo. Kung magpapatuloy ito, hindi ba't malapit mo nang mapantayan ang kapangyarihan ng ating panganay? Ang lalaki noong huli ay birhen pa. Talagang malaki ang naitulong niya sa akin. Sinikap ni Zien na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nag-aalala rin kasi ako na baka bumalik ulit ang masamang monghe para guluhin tayo. Kaya naman, nagmamadali akong magsanay, para makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ninyong mga ate. Ngunit kumunat ang noo ng ikalawang ate na si Qingyan. Unang araw na ng 8 buwan. Bakit hindi pa nadadala ang alay para ngayong gabi? Nang marinig ito, kinabahan si Zien, para tulungan akong pagtakpan ang aking mga ginawa. Sadya siyang pumunta sa bakuran sa tuktok ng bundok para mag-iwan ng maling palatandaan. Hanggang sa sandaling ito, hindi pa rin alam ng mga ate niya na patay na ang matandang kalabaw. Biglang nakutuban ng panganay na si Qian na may mali. Balak sana niyang magpatawag ng ilang alitap-tap para tingnan ang tuktok ng bundok. Ngunit hindi niya inaasahan na may ibang balita na dala ang mga ito. May masamang hangin na umiihip sa paanan ng bundok. Dumating na naman ang masamang monghe para maghanap ng gulo. Biglang nagbago ang itsura ni Qian. Dali-dali niyang tinawag ang kanyang mga kapatid para magbihis. Dalhin ang mga sandata. Pagkatapos ay sabay-sabay silang tumakbo patungo sa kagubatan upang labanan ang masamang monghe. Pabago-bago ang kalooban ni Zian. Kakaalis lang ni Chilang. Hindi kaya sila magkasalubong ng masamang mongheng iyon. Ang isinasagawa ng taong iyon ay masamang mahika. Mas malupit pa kaysa sa mga halimaw. Sa isang bakanteng lugar sa kagubatan, si Yu Mingzi ay walang takot na nakatitig sa 7 babaeng demonyo sa kanyang harapan. 7 masasamang nilalang. Kung payag kayong maging alipin, at ako ang inyong magiging Panginoon, anyayahan ninyo ako sa kuweba ng Sutlang Sapot bilang inyong hari. Pagsilbihan ako ng maayos, maaari ko pang patawarin ang inyong mga buhay. Ngunit kung patuloy kayong susuway sa akin nang walang takot sa kamatayan, ngayon ay dudurugin ko ang inyong mga kaluluwa, at habang buhay kayong mahuhulog sa impyerno. PWE, masamang monghe naghahanap ka ng kamatayan. Tignan natin kung gaano kitalim ang mga espada ng aming magkakapatid. Habang sila ay naglalaban, ako ay nagtatago sa di kaliwang damuhan at tahimik na nagmamasid. Ang aklat ng lahat ng nilalang sa aking isipan ay na-activate. Masamang cultivator mula sa lahi ng tao. Mahilig pumatay ng mga nilalang. Nangongolekta ng mga kaluluwang puno ng hinanakit at galit. Nababalot ng kasalanan. Hindi mapapatawad sa 10 kasamaan. Kinamumuhian ng mga tao at Diyos. Dapat parusahan ng langit at lipulin ng lupa.
Ang kahinaan ay nasa kanyang pisikal na katawan. Dahil sa matagal na pakikisama sa mga multo, labis na sinalakay ng malamig na enerhiya. Ang kanyang katawan ay mahina at nabubulok. Maituturing na isang buhay na patay. Ang pagpatay sa kanya ay makakakuha ng pagkilala mula sa kalangitan. At magdaragdag ng kabutihan sa sarili. Natural na gusto kong i-record ang masamang cultivator na ito. Ngunit hindi ako nagmamadaling kumilos. Sa halip ay nanatili akong nakatago sa dilim at nanunood ng laban. Nangongolekta ng impormasyon tungkol sa kalaban. Ang labanang ito ng mahika ay tumagal ng ilang oras. 5 sa 7 babaeng demonyong gagamba ang nasugatan. Tanging ang panganay na si Chian at ang bunsong si Zian lang ang hindi nasaktan. 2 beses kaming nagsanib puwersa ni Zian. Naghalo na ang aming yin at yang sa kanyang katawan. Hindi na siya natatakot sa espiritual na apoy ni Yumingzi. Hinugot niya ang kanyang espada at sumugod. Isang saksak lang ay tumagos na sa dibdib ng masamang dawista. Nang makita ang eksenang ito, mula sa aking pinagtataguan agad kong ginamit ang Lian Shanju. Gulat na gulat ang mga demonyong gagamba. Ito ay isang banal na kapangyarihan. Dapat malaman na ang mga kayang gumamit nito ay nabibilang lamang sa 3 uri ng tao. Direktang disipulo ng isang daluon na immortal. Mga sundalong binigyan ng daan patungo sa pagka-immortal ng korte ng langit. O mga pinaburan ng hari ng mga demonyo sa mundo. Nawalan na ng pag-asa si Yumingzi. Ginoo, maaari mo bang itigil ang iyong kapangyarihan? Isang suntok lamang ang isinagot sa kanya. Agad na nadurog si Yumingzi at naging tumpok ng laman. Matagumpay na naitala ang masamang manggagawang si Yumingzi. Nakatanggap ng 300 taon ng cultivation. Pinarusahan ng masamang manggagawa, nalinis ang kasalanan, nakatanggap ng isang hibla ng biyaya ng langit. Kinuha ko ang Chenkun pouch at ang watawat ng libu-libong kaluluwa ni Yumingzi. Sa sandaling iyon lumapit sa akin ang panganay na demonyong gagamba. Nagbigay-pugay siya gamit ang kanyang mga kamay. Ako si Chian. Maraming salamat guro sa iyong tulong. Ang kabutihang ito, hinding-hindi malilimutan naming 7 magkakapatid. Ang iba pang mga demonyong gagamba ay yumukod din. Nagpupugay kami sa aming tagapagligtas. Pinagmasdan ko ang 7 babae. Ang nangunguna ay si Chian ang panganay. Pinakamalalim ang kanyang cultivation. Sa magkakapatid siya rin ang may pinakamalaki at pinakakurbang katawan. Hindi niya makita ang dulo ng kanyang mga paa kapag yumuko siya. Kahit nakahiga ay baka hindi niya pa rin ito makita. Ang iba pa niyang mga kapatid ay pawang magaganda rin. Bawat isa ay may kanya-kanyang alindog. Ngunit sa mga mata ng 7 babaeng demonyo na ito, may nakatagong kakaibang tingin. Si Chian ay medyo kalmado pa. Nakayang itago ang nasa isip. Pero ang tingin ng iba ay pabalik-balik sa amin ni Zian. Naamoy din nila ang espesyal at purong yang chi sa aking katawan. Kaya nahulaan nila ang hindi pangkaraniwang relasyon namin ni Zian. Bago umalis ay sinulyapan ko si Zian. Hanggang sa muli, Polem. Pagkasabi nito ay lumipad na ako paalis gamit ang hangin. Samandal si Bien sa balikat ni Zian. Bunso, kailan ka pa nakahanap ng ganitong kayamanan? Ang tagal mong tinago sa aming mga ate ah. Oo nga bunso, sino ba talaga ang lalaking iyan? Napakakapal at napakadalisay ng yang chi sa katawan niya. Kung makahihigop lang sana ako kahit kaunti. Hindi ba't napakasarap niyon sa pakiramdam? Pagsabi ka ng totoo, ang bilis ng pagunlad ng cultivation mo kamakailan. Dahil ba may nangyari na sa inyo? Ikwento mo naman sa aming mga ate. Ano ang pakiramdam ng magkaroon ng lalaki? Biglang nahiya ng husto si Zian. Sige na, sasabihin ko na ang lahat, pwede ba? Pagkabalik sa templo ng lupa, binuksan ko ang Chenkun pouch ni Yumingzi. Puno ito ng hindi mabilang na ginto, pilak at alahas. Mayroon ding isang luma at naninilaw na libro. Ito ang Path to Enlightenment na isinulat ni Master Xuanyang. Ang Path to Enlightenment ay ang paraan ng Golden Core. Layunin nitong dalhin ang gamot sa katawan. Balansehin ang yin at yang. At dalisayan ang Golden Core. Ngunit kailangan ding linawin ang pangunahin at pangalawa. Ang mga panlabas na bagay ay mga bisita lamang. Ang sariling pinagmulan ang siyang pinakamabisang gamot. Ngayon ay mayroon akong halos 3,000 taon ng cultivation. Mabilis kong naunawaan ang lubusan ng pamamaraang ito. Agad kong pinaganya ang aking yang spirit body. Ginamit ang katawan bilang pugon. Upang dalisayan ang spiritual energy sa loob. At pinaikot ito sa buong katawan. Binuksan ang Zephu. Pinalakas ang kapangyarihang mahika. At sa huli, sa loob ng Purple Mansion, isang golden core ang nabuo. Sa sandaling iyon, isang matandang tinig ang umalingaw-ngaw sa labas ng templo ng lupa. Binabati kita, batang kaibigan, sa pagbuo ng iyong golden core. Gaya ng inaasahan sa isang likas na spirit body. Tunay ngang pambihira ang iyong kakayahan. Ang mga dumating ay walang iba kundi ang Diyos ng lupa at ang Diyos ng bundok ng Luozo. Naging magalang naman ako sa 2 Diyos na ito. Pagbati, 2 dakilang immortal. Ano po ang maipapayo ninyo? Sinabi sa akin ng Diyos ng bundok, na si Yumingzi, na pinaslang sa bundok Luozo noong nakaraan, ay isang kilalang kriminal na kanilang pinaghahanap. Pero sa 10,000 souls banner ng masamang cultivator na iyon ay mayroon pang 10,000 kaluluwa. Kailangang ibigay kay Master Xuanyang para palayain at iligtas ang mga ito. Sinabi ko sa kanila, matagal ko nang itinapon ang 10,000 souls banner. Hindi napigilan ng Diyos ng bundok na titigan ako.
At agad niyang naintindihan ang ibig kong sabihin. Naglabas siya ng isang mahabang espada. Ang bagay na ito ay iniwan ni Master Xuanyang. Pinangalan ng Qiyang Sword, bilang gantimpala para sa pumaslang sa masamang cultivator. Sa iyo na ang kayamanang ito. Habang nakangiti, ipinaliwanag din ng Diyos ng Lupa sa gilid. Ang Qiyang Sword na ito ay hindi may kukumpara sa 10,000 Souls Banner. Ito ay isang Hautian spiritual treasure na personal na nilikha ni Master Xuanyang. Kahit na itinuturing lang itong mababang uri, ito ay napakahalaga pa rin. Kinuha ko ang mahabang espada, at yumukod ako sa kanilang dalawa. Huwag kayong mag-alala, mga dakilang immortal. Siguradong hahanapin ko ang 10,000 Souls Banner. Kapag nahanap mo na ang 10,000 Souls Banner, hanapin mo lang ako sa templo ng Diyos ng Bundok sa Bundok Luozo. Pagkatapos magsalita ng Diyos ng Bundok, naging hangin siya at umalis. Pero ang Diyos ng Lupa ay hindi nagmamadaling umalis. Sa halip, lumapit siya ng nakangiti para makipagpalagayan ng loob. Kaibigang Daoist 7, sa isang tingin pa lang, alam ko nang ikaw ay may kapalaran na maging immortal. Sinamantala ko ang pagkakataon para magtanong sa kanya ng impormasyon. Narinig ko na may nangyaring isang malaking kaganapan sa Celestial Palace. May isang unggoy na gumawa ng isang napakalaking kasalanan, na nanggulo sa Celestial Palace. At sa huli, maging si Buddha ng Spirit Mountain ay naalarma. Saglit na natigilan ng Diyos ng Lupa. Pagkatapos ay tumawa at sinabi, "Kaibigan, ang sinasabi mo ay luma ng balita. Ang demonyong unggoy mula sa bundok ng bulaklak at prutas sa silangang kontinente ng Purveyvadiha ay naghasik ng lagim sa palasyo ng langit. Mahigit 200 taon na ang nakalipas mula noon. Sa wakas ay nagkaroon na ako ng ideya. Kung ganoon, mula sa pagsisimula ng planong paglalakbay sa kanluran, mayroon pang humigit kumulang 300 taon. Nakipagkwentuhan pa ako sa kanya sandali. Ang Diyos ng Lupa ay naging isang hibla ng berdeng usok sa harap ko at lumipad papasok sa rebulto. Nahiya na rin akong manatili pa sa templo. Kaya pumunta na lang ako sa bundok ng Luozo. At tumuloy sa maliit na bakuran sa tuktok ng bundok. Nang gabing iyon, ibinalik ko ang watawat ng 10,000 kaluluwa sa Diyos ng bundok ng Luozo. At ginamit ang pagkakataon para makipagpalitan ng kaalaman sa mahika at abilidad bilang dahilan. Para palihim na magtanong tungkol sa kahihinatnan ng pag-aaral ng mga spell ng kalangitan. Tutal, ang tungkol sa pagpatay ko kay Yumingzi. Alam na alam ng Diyos ng bundok at Diyos ng lupa, ang lihim na pag-aaral ng pamamaraan ng mga immortal. Ay natural na may napakabigat na kahihinatnan. Bagamat maraming demonyo at halimaw sa mundo ng mga mortal. Iilan lang ang tunay na makapangyarihan. Una, wala silang mahahanap na guro. Ikalawa, kahit na pala rin silang makapagnakaw ng mataas na antas ng pamamaraan. Agad din silang tutugisin at lilipulin ng mga sundalo at general ng kalangitan. Muling napunta sa akin ang tingin ng Diyos ng bundok. Ang iyong sining sa pagpino ng bundok ay mahusay mong napraktis. Mayroon kang kaunting kakayahan. Marahil ang iyong guro ay isa sa mga tunay na maestro sa Taoismo. Ang kapangyarihang ito ay laganap, ngunit hindi ito madaling matutunan. Pinag-aralan ko ito sa loob ng 100 taon. Bahagya ko palang itong napagtagumpayan. Muli akong yumukod sa kanya bilang paggalang. Mahirap talagang matutunan ng pamamaraan. Kung mayroon kang libreng oras, kailangan ko pang humingi ng gabay mula sa iyo, kapatid na Diyos ng bundok. Masayang tumango ang Diyos ng bundok. Bago kami maghiwalay ay espesyal niya akong pinaalalahanan. Nakikita kong malapit ka sa mga babaeng demonyo sa kuweba ng Sutlang Gagamba. Hindi naman iyon kasalanan, ngunit huwag kang sasama sa kanila sa pananakit ng tao, upang hindi mo masira ang iyong sariling kinabukasan. Maraming salamat sa paalala. Nanirahan ako sa silangang bahagi ng bundok Luozo. Natural na hindi ito naitago sa pandinig at paningin ng 7 demonesa ng kuweba ng Pansidong. Kaya kinagabihan ng sumunod na araw, isang magandang anino ang palihim na nagbukas ng pinto ng aking silid. Ang dumating ay si Zien. Buong gabi niya akong hindi pinatulog. Ngayong mayroon na akong mga kapangyarihang immortal. Maituturing na opisyal na akong namumuhay bilang isang cultivator. Sa umaga ay pinag-aaralan ko ang mga pamamaraan ng Dao. Gamit ang aking 2,800 taong cultivation. Ang mga huling pahina ng kabanata ng pagpapatunay ng Dao. Matagumpay kong napag-aralan ang lahat ng munting spell at anteng-anteng. Mas masaya pagsapit ng gabi. Ang maliit na si Zian ay talagang napakatakaw. Hindi siya lumiliban gabi-gabi. Pagkatapos ng 4 hanggang 5 araw na sunod-sunod, nanghina na ang itsura ng dalaga dahil sa pagod. Isang gabi na naman, nagbabasa ako ng libro sa ilalim ng ilaw. Biglang umihip ang isang demonyong hangin. At pinatay ang apoy ng kandila. Kasunod nito ay isang pamilyar na mabangong amoy ang pumasok sa aking ilong. Bumukas ang pinto. Sa dilim isang magandang anino ang maiyang pumasok. Isa na namang gabing walang tulog. Hanggang sa pagsapit ng umaga, tumingin ako sa babaeng nasa harapan ko. Zien, alam mo bang hindi ikaw ang gusto kong pumunta? Kagabi pa lang ay nakilala ko na agad na hindi si Zien ang babaeng ito, kundi ang kanyang ika-6 na kapatid na si Lanyan. Nakita ni Lanyan na walang galit sa tono ko, kaya nakahinga siya ng maluwag, at dumiretso sa paghiga sa ibabaw ko. Siyempre si kapatid na Zien ang nagpapunta sa akin. Sobra ang pagsipsip niya ng enerhiyang yang nitong mga nakaraang araw. Kagabi ay namumula ang kanyang katawan sa sobrang init.
Para siyang may sakit, kaya nakiusap siya sa akin na pagsilbihan ka mahal na patron. Lumipas ang isa pang gabi. Ang dumating ay hindi si Zian o si Lanyan, kundi si Qingyan. Napakakulit ng ugali ni Qingyan. Tila isang manikang porselana na hinahayaang manipulahin ng iba. Sa mga sumunod na araw, sa 7 demonyo ng Pansi Cave bukod sa panganay na si Qian, lahat sila ay humalili para makipag-usap sa akin, upang magpalitan ng kaalaman tungkol sa paglilinang. Medyo nainis ako. Ano ba ang tingin sa akin ng mga demonyong ito? Sa huli sa gitna ng hirap na pagsasanay sa araw at gabi, ang antas ko ay umabot na sa sukdulan ng pagpapadalisay ng enerhiya at pagiging isang Diyos. Nang gabing iyon, sa unang tingin pa lang sa akin ni Zian, agad siyang napaiyak na parang naapi. Ilang oras lang ang lumipas. Hinihingal niya akong tinanong, Chilang, mahal mo ba ako? O mas gusto mo ang mga kapatid ko? Medyo wala akong magawa, ang mga tanong na iyan. Tinanong na rin ng mga kapatid mo. Paano kung ang panganay kong kapatid ay gusto ka ring pagsilbihan? Papayag ka ba? Agad na pumasok sa isip ko ang imahe ng babaeng iyon na may kaakit-akit na katawan. Palaging may kakaibang pintig ng puso ang dulot niya. Nang makita ni Zian ang itsura ko, medyo hindi siya natuwa. Asa ka pa, napakalalim mag-isip ng ate ko. Hindi siya basta-basta makukuha. Humiling lang ako na parang walang pakialam. Lihim kong binuklat ang aklat ng libu-libong espirito sa pahina ng Supremian Poison Spider. Isang piraso na lang ng puzzle ang kulang. Kung makakausap ko si Qian, marahil ay makukumpleto ko na ang talaan. Alam ng ate ko na nakatira ka sa bundok sa silangan. Bilang pasasalamat sa pagpatay mo sa masamang Daoist noong nakaraan. Bukas nais kanyang imbitahan sa Big Sia Pool para mag-usap. Ang Big Sia Pool ay isang immortal na bukal na nilikha ng langit at lupa. Ayon sa alamat dito raw naliligo noon ang 7 diwata ng kalangitan. Napakakapal ng espiritual na enerhiya. Ang unang pagbabad dito ay may epekto ng paglilinis ng katawan at kaluluwa. Nang madaling araw, si Zian ay maingat na umalis na halata namang may tinatago. Naghintay ako hanggang sa sumikat ang araw bago pumunta sa Big Sia Pool. Nang makita ko ng mga babaeng demonyo sabay-sabay silang yumukod. Naging tapat na silang lahat sa akin. Kaya hindi na kami gaanong mailap sa isa't isa. Inabutan ako ni Qian ng isang magandang kahon. Ito ay isang damit na hinabi mula sa pinakabuod ng sapot ng aking mga kapatid. Matagal itong ibinabad at pinanday sa Big Sia Pool. Hindi ito tinatablan ng kahit anong patalim. Hindi nasisiren ng tubig o apoy. At nakakapagbigay proteksyon laban sa maraming lason. Ituring mo itong isang munting alaala. Sana'y iyong tanggapin Daoist Chi. Pagsapit ng katanghalian, umikinang ang lawa sa liwanag. Nagniningning ng buong rangya. Ang enerhiyang yang ay nasa kasukdulan. Saka pa lamang nagsalita si Qian. Daoist Chi, dati itong paliguan ng mga diwata sa kalangitan ang Big Sia Pool. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay iniwan ito. Kaya naman sinwerte kaming magkakapatid. Huwag mo sanang isiping nagbibiro ako. Simula nang matagpuan namin ang bukal na ito, hindi ako mapakali gabi-gabi, puno ng pag-aalala. Dahil ang isang kayamanang tulad nito, ay hinding-hindi namin kayang protektahan. Pagkasabi niyon ay naglabas siya ng isang balahibong kumikinang. Napasigaw sa gulat si Zian at ang kanyang mga kapatid. Iyan ang banal na balahibo ng liwanag. Kilang, iyan ang pinakamalaking lihim sa bundok ng mga gagamba. Ipinagtapat na rin iyan sa iyo ng kapatid ko. Itinuturing ka na niyang parang pamilya. Napakabait talaga ni Daoist Qian. Kinuha ko ang banal na balahibo ng liwanag. Lalo kong naramdaman ang matinding kapangyarihang taglay nito. Tila nahihiya si Qian. Ang bagay na ito ay nagmumula sa Big Sia Pool. Iilan lamang ang lumalabas bawat taon. Kaming magkakapatid lamang ang nakakaalam nito. Ngayong kapitbahay ka na namin Daoist Chi. Karapatan mo na ring malaman ito. Agad kong naunawaan ang gusto niyang iparating. Bilang magkapitbahay, nararapat lamang na magtulungan tayo. Umiti ng matamis si Qian. Kayong 7 pumasok sa tubig para magsanay. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ang pagpapadalisay sa banal na balahibo ng liwanag. Pagkasabi niyon ay dinala niya palayo ang iilan. Naglakad sila sa di kalayuan. Sakalang bumulong si Qingyan. Sinabi mo rin sa ating tagapagligtas ang tungkol sa banal na balahibo ng liwanag. Hindi ba't masyadong mapanganib yun? Walang nagawa si Qian. Halos idinikit ninyo na ang inyong mga sarili sa kanya. Ang inyong kapalaran ay nakabuhol na sa kanya. At mahirap ng paghiwalayin pa. Ano pa bang magagawa ko? Namula sa hiya ang mga babae. Dahan-daang nagmungkahi si Zian. Ate, kung ganoon din lang, bakit hindi ka na rin sumama kay Kilang? Oo nga ate, si Kilang ay may katawang yang espiritu. Nalikas na katugma sa ating mga tayin poisonous spider. Kung sasama ka sa kanya, sunod-sunod na nagsalita ang iba pang mga babae. At nagsimula silang mangumbinsi, para silang isang grupo ng mga ligaw na dalaga na gustong isama ang kanilang ate sa kasalanan. Naging madilim ang mukha ni Qian. Hindi siya umimik, biglang nanahimik ang lahat. Hindi na sila naglakas loob pang magsalita. Kasabay nito, pumunta ako sa gitna ng batis. Naramdaman ko ang malakas na agos ng init mula sa aking paanan. Na dumadaloy sa aking mga talampakan. Ginamit ko ang aking kamalayan upang siyasatin ang ilalim. Doon ko natuklasan na ang tunay na bukal ng immortalidad ay nasa gitna ng batis. Ang bakana nito ay parang isang madilim na lambak na walang katapusan.
Walang tigil itong naglalabas ng nag-aalab na enerhiyang yang. Agad akong sumisid patungo sa bakana ng bukal. Walang katapusan ang lalim nito. Hindi ito maabot kahit ng aking kamalayan. Dahil walang magawa umupo na lang ako nang nakakrus ang mga binti sa tabi ng bakana. At sinimulang daliseyan ang banal na balahibo ng liwanag. Sa unang 3 araw, ang 7 demonyo ng pansidong ay naghihintay pa rin sa malayo. Lumipas pa ang 2 araw. Maliban kay Qian, lahat sila ay naligo na sa tubig. At ang yang qi sa loob ng aking katawan ay umaapaw na. Ang tumagas na yang qi ay lubos na nakabuti sa mga diwata. Dahil dito, ang 6 na babaeng diwata ng gagamba ay araw-gabi nang nakababad sa lawa. Halos ayaw na nilang umalis pa kahit saglit. Lumipas ang 2 araw pa. Bahagyang nagulat si Qian. Paanong nakatagal ang ika-7 kaibigan sa ilalim ng lawa ng ganito katagal? Hindi naman pwedeng hindi ako magsanay. Sa wakas ay pumasok na rin siya sa lawa ng nakadamit. Sa isang iglap ay lumipas ang 81 araw. Sa pagkakataong ito, hindi maitago ang pag-aalala sa mukha ng 7 magkakapatid. Dahil may isang Xuanlong na hindi malaman kung kailan natuklasan ang lawa ng Bixia. Kahit ang Diyos ng bundok ng Luozo ay hindi niya katapat. Tinalo siya nito at malubhang nasugatan. Nang makita ng Xuanlong ang 7 diwata ng kuweba ng Pansi, natigilan ang lahat. Unti-unting lumabas ang kahalayan sa kanyang mga mata. Ang gaganda naman ng mga diwatang ito. Tamang-tama dahil naiinip na ako sa pagsasanay sa bukal na ito. Pagsilbi kayo bilang aking mga katulong. Sabayan ninyo akong maligo. Namutla ang mga diwata. Likas na malabag ang mga dragon. Kung mahuhulog sila sa kanilang mga kamay, para na rin silang naging mga laruan. Ang Diyos ng bundok sa gilid ay tahimik na umatras. Halatang ayaw na niyang makialam pa sa gulo. Malinaw na nakilala ni Qian kung sino ang Xuanlong na ito. Bagamat ang lahi ng mga dragon ay hindi gaanong pinapansin ng mga Diyos sa kalangitan. Ngunit kaya nilang mga api ng mga mas mababang Diyos. At mga diwatang tulad nila na walang sino mang kinakapitan. Sapat na ang kanilang lakas. Bukod pa rito, ang Prinsipe Xuanlong na ito ay kilala bilang ang unang immortal sa ilalim ng paghuhukom. At mayroon din siyang malapit na ugnayan sa Haring Dragon na Wansheng ng lawa ng Bibutan. Wala silang kakayahang kalabanin siya. Pag-ulong na sinabi ni Qian kay Zien, gisingin mo ang ika-7 kaibigan. Hahanap ako ng paraan para pigilan ang Xuanlong ng ilang saglit. Kailangan nating tumakas sa lugar na ito. Iwanan na natin ang lawa ng Bixia. Ngunit sa sandaling iyon, biglang napansin ng Xuanlong na may nagtatago sa lawa ng Bixia. Agad niyang iniunat ang kanyang kuko para kunin ito model. Walang pag-aalinlangan si Qian. Hinugot ang espada at tinaga ang kuko ng dragon. Si Zian naman ay tumalon sa lawa. Lubos na nagalit si Xuanlong. Pinukpok ng dragon ang kuko nito kay Qian. Hinarang ito ni Qian gamit ang kanyang espada. Ngunit nabali agad ang hawak niyang espada. Dumura rin siya ng dugo. At tumilapon papalayo. Uunahin kitang patayin para maging halimbawa. Nang sa gayon ay hindi sumuwi ang ibang mga hamak na babae. Pagkasabi niyon ay bumuga si Xuanlong ng banal na apoy. Naging isang buhawi ito na direktang sumugod kay Qian. Pilit niyang pinigilan ng apoy gamit ang mga sinulid na pilak ngunit walang saysay. Sa bingit ng kamatayan, biglang sumabog ang Bixia Pool. Mula sa liwanag at apoy, isang anyo ang umahan mula sa tubig. Taglay ang napakainit na temperatura. At sa isang iglap ay hamarang sa harapan ni Qian. Banal na apoy, hindi lang ikaw ang may kaya niyan. Pagkasabi ko niyon ay bumuga ako ng apoy. Agad nitong sinalubong ang banal na apoy ni Xuanlong. Sa harap ng lahat, tuluyang tinupok ng gininto ang apoy ang banal na apoy ni Xuanlong. Pagkatapos ay lumipad dito sa alapaap na parang isang maliit na araw. At nang sumabog ay agad nitong nilamon ang malaking katawan ni Xuanlong. Lubos na nagulat si Qian nang makita ito. Nakamit mo na ang banal na apoy. Inabot ko ang kamay niya para hilahin siya. Ay nalalayan ko ang kanyang nanghihinang katawan. Sa isang iglap ay namula ang magandang mukha ni Qian. Nagbago na rin ang iyong katawang yang spirit. Salamat sa bigay mong Immortal Light Divine Feather. Lihim kong tiningnan ang aking personal na impormasyon sa Myriad Spirits Illustrated Handbook. Ang 81 araw ng pagsasanay sa Bixia Pool. Inagpataas sa aking cultivation ng isang buong antas. Isang hakbang na lang mula sa tinatawag na antas ng Earth Immortal. Pero ang mas mahalaga, ay nasipsip ko sa Bixia Pool. Ang isang hibla ng dugong Golden Crow. Ang katawang yang spirit ay naging banal na katawang Golden Crow. Ang apoy ng Profound Yang Spirit ay umangat din at naging banal na apoy. Tinatawag na banal na apoy ng Purple Yang Model. Nagsilapitan ang mga kababaihan. Kilang, kung hindi ka sigurado mas mabuting umalis na lang tayo. Paalala rin ni Qian na nasa tabi. Tama si Zien. Kilala si Xuanlong bilang ang pinakamalakas na immortal sa ilalim ng pagsubok ng langit. 100 taon na ang nakalipas nang maabot niya ang rurok ng pagiging Earth Immortal. Taglay niya ang dugo ng lahi ng mga dragon. Hindi siya dapat maliitin. Tumingala ako sa kalangitan. Tuluyan nang nawala ang mga ulap at hamog. Halatang hindi gaanong nasugatan si Xuanlong. Kasabay nooy bumukas ang talaan ng libu-libong espiritu. Demonyong Xuanlong, likas na taglay ang dugo ng lahi ng mga dragon. Ang lahi ng dragon ay may 2 ninuno na parehong mga Diyos at demonyo mula sa simula. Ang isa ay si Zulong. Ang pangalawa ay si Zulong. Si Xuanlong ay isang inapo ni Zulong.
Subalit labis ng hamina ang kanyang lahi. Mayroon siyang katawan ng isang banal na hayop. Napakalakas ng kanyang pisikal na katawan. Magaling siyang bumuga ng apoy. Ang mga banal na hayop ay walang kahinaan. Ang buong katawan ng isang dragon ay isang kayamanan. Ang kanyang laman at dugo ay nakakapagpalakas ng enerhiya at sigla. Ang kanyang mga kaliskis ay maaaring gawing baluti. Ang kanyang litid, buto, at perlas ay lahat pambihirang materyales para sa mga immortal. Sumigaw sa galit si Xuanlong. At nag-anyong isang lalaki, habang nakatingin sa akin mula sa itaas ng may pangmamata. Tama, ako ang prinsipe ang pinakamalakas na immortal sa ilalim ng pagsubok ng langit. Natawa ako ng bahagya, pagpipino ng kawalan at pakikiisa sa landas. Paglampas sa pagsubok upang umakyat sa kalangitan. Iyon lang ang matatawag na tunay na pagiging immortal. Isa ka lang namang Earth Immortal. 100 taon nang walang anumang pagunlad. At nangangahas ka pang tawagin ang sarili mong immortal. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Nagngit-ngit sa matinding galit si Xuanlong. Agad niya akong sinugod ng isang suntok. Hindi ako umatras kahit kaunti. Sinalubong ko ito ng harapan. Nagbabanggaan ang mga kamao. Ang buong kabundukan ay niyanig. Halos hindi makapaniwala si Ziyan at ang iba pang mga babae sa kanilang nakikita. Ayon sa mga sabi-sabi, ang katawan ni Xuanlong ay napakatibay. Kayang-kaya nitong baliktarin ang mga ilog at dagat. Paanong nakakasabay sa kanya si ikapito ng harapan? Pabulong na sabi ni Qian. Ang katawan ni kaibigang ikapito ay nagbago na. Hindi na ito isang young spirit body lamang, kundi isang uri ng divine body. Dapat malaman na sa loob ng 3 daigdig. Ang mga uri ng katawan ay nahahati mula sa mahina hanggang sa malakas. Mortal, Spirit, Divine, Saint, Dao. Kami, ang 7 demonyo ng Pansy Cave ay may lahing Taiyin Poison Spider. Sa madaling salita, maituturing din kaming mga spirit body ng lahi ng tao. Ngunit kami mismo ay nagmula sa daan-daang milyong gagamba. At nag-anyong tao, ito ang layunin na hinahabol ng hindi mabilang na mga halimaw sa buong buhay nila. Ang mga spirit body mismo ay napakabihira, at ang mga divine body ay mas bihira pa. Si Xuanlong ay isang likas na divine beast. Tinuturing siyang isang divine body. Sa mga labanan sa ilalim ng antas ng Heavenly Immortal, malaki ang kalamangan ng pisikal na katawan. Halos wala siyang katapat sa buong West Niuhi Continent, kahit na si ikapito ay isa ring divine body. Pero ang cultivation ni Xuanlong ay mas mataas sa kanya ng isang buong realm. Sa sandaling iyon, si Xuanlong ay muling nagbalik sa kanyang orihinal na anyo. Sinundan ko siya ng malapitan. Sunod-sunod kong pinagsusuntok ang kanyang katawan ng dragon. Ang mga mountain god sa paligid ay natulala. Isang napakalakas na divine body. Huwag mong sabihing nakuha niya ang lahi ng sinaunang Golden Crow mula sa Bixiatan. Naging isang Golden Crow divine body. Gaano kalakas ang lahi ng Golden Crow? Ang kanyang ama ay si Dijun. Ang kanyang ina ay si Shihi. Pareho silang mga Xiantian Ersheng na mga Diyos at demonyo. Sila ang mga sinaunang tunay na Diyos na iginagalang ng lahat ng nilalang. Ang kanilang katayuan ay pangalawa lamang sa mga pinakamataas na santo. Natigilan si Xuanlong. Anong klaseng katawan ito, na kaya siyang labanan? Ako ang tatay mo. Habang sinasabi iyon, isa pang suntok ang pinakawalan. Diretsyong tumalsik si Xuanlong. Nang makita ang sarili na labis na hinihiya ng isang tao, agad na ginamit ni Xuanlong ang kanyang bloodline divine power. Xuanlong Seal. Agad kong ginamit ang mountain refining art. Agad na nakabuo ng bundok na may taas na 50 zang. Ang Diyos ng bundok sa ibaba ay tuluyang natulala. Malinaw niyang naaalala noong pinaslang ko si Yumingzi. Ang mountain refining art ay bahagya palang nagagampanan. Mahigit 3 buwan pa lang ang nakalipas. Paano ito naging ganito kalakas? Habang bumabagsak ang bundok patungo kay Xuanlong. Talagang natakot na ito. Tumalikod ito para tumakas. Hindi ba't gusto mong agawin ang aking immortal spring kanina? At gusto mo pa kaming paalisin? Bakit ka tumatakbo? Hinabol ko siya hawak ang Qiang sword. Tinanggal ang mga kaliskis ni Xuanlong isa-isa. Nang makita ng 7 demonyo ang tagpong ito, nanlaki ang kanilang mga mata. Tinalo pala ni Qilang si Xuanlong. Napakaswerte talaga nating magkakapatid, na makakilala ng ganito kalakas na lalaki. Kung hindi dahil sa kanya, malamang ay hindi man lang tayo makakatakas ng buhay. Sa sandaling iyon, bumaba ako sa harap nila dala ang isang malaking hiwa ng laman ng dragon. Masyadong mabilis tumakas ang isang iyon. Ilang daang gin lang ng laman ang nakuha ko. Pagkatapos, tinanggap ako ng mga babae sa kanilang kuweba. Ziyan, Lanyan, Qingyan, Biyan. Ang 5 babae na sinahuang yan ay nagsilbi ng tsaa at tubig. At minasahe pa ang aking mga binti at balikat. Ibinigay sa akin ang tratong nararapat sa isang bayani. Samantala, si Qingyan ay sinamahan ng kanyang ate na si Qian sa isang tabi. Upang alagaan ang kanyang mga sugat. Pagsapit ng gabi, ang Diyos ng bundok at ang Diyos ng lupa ay biglang dumalaw. Matapos ang ilang sandaling pagbabatian, inilabas ng Diyos ng bundok ang isang kalabasang gamot. Ito ay isang makalangit na Pyldores mula sa kaharian ng mga Diyos. Bagamat ito'y nasa antas lamang ng espiritual, napakabisi nito para sa mga immortal sa lupa. Ibigay na ninyo ito sa mga diwata upang magpagaling ng kanilang mga sugat. Tinawag na mga diwata ng isang Diyos ng kalupaan. Labis na ikinagulat at ikinasiya ito ng 7 babae.
Tumingin din sa akin ang Diyos ng lupa. Bakit hindi mo nalang formal na pakasalan ang mga diwata? Isa rin itong magandang pangyayari na kaiinggitan ng marami. Nang masabi ang mga salitang iyon, ang 7 babae ay nahihiyang tumingin sa akin. Ngunit bigla na lang lumuhad si Chian sa sahig. Kaibigang Chi, alam kong mayroon kang pambihirang talento. At isang hindi pangkaraniwang kapalaran. Tiyak na makakamit mo ang tunay na kaliwanagan sa hinaharap. Ang pagpapakasal sa mga demonyong tulad namin ay maaaring makasama sa iyong hinaharap. Ngunit kung handa kang protektahan kaming magkakapatid, handa kaming kilalanin ka bilang aming Panginoon, at paglingkuran ka ng buong puso, ibibigay namin sa iyo ang kuweba ng sutlang gagamba upang pamahalaan. Ayos ba iyon? Nagunahan ding lumuhad ang ibang mga babae sa likod ni Chian. Lahat sila'y nagpakita ng masunuring tindig. Lubos kong ikinagulat ang sitwasyong ito. Hindi ko inasahan na handang ibaba ni Chian ang kanyang katayuan. At ibigay pa ang kanilang ari-arian. Wala rin akong dahilan para tumanggi. Tutal malayo pa naman ang simula ng plano sa pagkuha ng mga kasulatan. At ang pagbagsak ng bundok ng gagamba, mayroon pang 300 taon. Bago iyon, ang pagsama sa 7 demonyo ng kuweba ng sutlang gagamba, ay mas ligtas pa nga, bagamat maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari. Malamang nakasama sila sa 79 at 81 pagsubok. Bago iyon, kailangan ko ring humanap ng paraan upang tulungan ang mga babaeng demonyong ito na makatakas sa kanilang kapalaran. Lumapit ako sa harap ni Chian. Hinawakan ang kanyang kamay, at dinala siya pabalik sa pangunahing upuan. Saglit, si Chian bilang ate ay biglang nahiya. Bigla siyang may naalala, 7th Young Master. Sabi nila si Zuanlong at ang Dragon King Wansheng ng Jade Wave Pool ay may malalim na ugnayan. Ginalit natin siya, tiyak na gagantihan niya tayo. Lumapit si Tudagang para magpaliwanag. Ginagamit niya lang ang pangalan ng Dragon King para magyabang. Talaga bang kaya niyang utusan ang Dragon King? Nakakatawa naman iyon. Inakbayan ko si Chian sa aking tabi. Ngayong araw nataman si Zuanlong ng Mountain Refining Formation. Nasugatan ng mahigit 10 beses ng Chiang Sword. Pinalayas ko siya papunta sa direksyon ng Lion Camel Ridge sa kanluran. Ngunit likas sa mga dragon ang lumipad sa mga ulap. Hindi ko siya maabutin. Pero sa pagkakataong ito ay malubha ang kanyang mga sugat. Kakailanganin niya ng 100 araw para gumaling. Inaasahan kong maghahanap siya ng tagong lugar para magpagaling. Tudagang, matutulungan mo ba akong hanapin siya? Pwede akong magtanong sa aking mga kasamahan. Pero ang pangkalahatang lugar lang ang matutukoy ko. Mas mabuti iyan. Hindi nagtagal. Naunang umalis ang Diyos ng bundok at si Tudagang. At ang 6 na babae ni Zian ay nagpakita ng kanilang paggalang. Hinayaan nilang mapag-isa ang kanilang ate na si Chian na makasama ako ngayong gabi. Dinala ko si Chian sa tabi ng kama. Isa-isa kong pinatay ang mga kandila sa silid. Magsama na tayo sa ating silid. Kasabay nito, tumakas si Zuanlong hanggang sa kalaliman ng gabi. Saka lang siya naglakas loob na huminto para magpahinga sa isang liblib na bundok. Ngunit bago pa man siya magsimulang magpagaling, biglang may umalingaw-ngaw na tawa mula sa langit. Saan nanggaling ang maliit na dragon na ito? Ang kanyang lahi ay hindi naman mahina. Mukhang masarap siya. Habang nagsasalita isang malaking kuko ang bumaba mula sa mga ulap. At dinakma siya sa palad nito. Tumingala si Zuanlong at nakita na ang dumating ay ang haring demonyong Golden Rock. Sa isang iglap ay hindi man lang siya makapagsalita para humingi ng awa. Hindi nagtagal, lumipad ang Golden Winged Great Pong patungo sa isang banal na bundok. Basta na lang niyang inihagis si Zuanlong sa paanan ng bundok. Prinsesa, nandito na naman ako. Iisa lang ang pinagmulan ng ating dugo. Kung tayo ay magiging magkapareha, tiyak na maibabalik natin ang dating banal na kapangyarihan ng Phoenix. Sasakupin ang kalangitan at kalupaan. Napakasarap ng lasa ng maliit na dragon na ito. Sana'y tanggapin mo ito, prinsesa. Isang alalay ang nagmamadaling lumapit kay Prinsesa Peacock. At ibinalita sa kanya ang nangyari. Iniwan ng dakilang pang si Zuanlong at agad na umalis. Bakas sa mga mata ni Prinsesa Peacock ang pagkasuklem. Huwag mo siyang pansinin. Pakawalan mo na ang Zuanlong na iyon. Ngunit malubha ang mga sugat ng Zuanlong. Lumapit si Prinsesa Peacock sa harapan ni Zuanlong. Nakita niyang puno ng sugat ang buong katawan nito. Bahagya siyang napabuntong hininga. Hayaan mo siyang manatili rito ng ilang araw. Dito sa bundok, kakain siya ng gulay at magninilay-nilay. Para maalis ang kanyang pagiging uhaw sa dugo. Si Prinsesa Peacock ay anak ng Great Peacock Wisdom King ng Budismo. Mula pagkabata ay nauunawaan na niya ang Budismo. Hindi siya nasisiyahan sa pagpatay. Dahil dito, nanirahan siya sa Green Screen Mountain, sa tabi ng Lion Camel Ridge na puno ng mga demonyo. Nais lamang niyang protektahan ang mga mortal dito mula sa panliligalig ng kasamaan. Kinabukasan ng umaga, habang abala pa ako sa isang matamis na sandali, narinig ko ang paalala mula sa Atlas of All Spirits. Matagumpay na naitala ang Taiyin Poison Spider. Nakatanggap ng 7,000 taon ng spiritual na lakas. Ang tinatawag na lalim ng spiritual na lakas. Ang nagtatakda sa kakayahang umunawa ng isang cultivator. Nakakaapekto rin ito sa lakas ng mga spell at banal na kakayahan. Ngayon, ang aking spiritual na lakas ay malapit na sa 10,000 taon. Para sa iba, ito ay isang mahalagang bagay na kailangang ipunin sa buong buhay nila.
Sa tulong ng Atlas of All Spirits, halos napakadali ko itong makuha. Itong Atlas of All Spirits. Ano nga ba talaga ito? Sa sandaling iyon, mahinang nagsalita si Chian na nasa tabi. Ginoo, oras na para lumabas. Hindi nagtagal. Dumating kami ni Chian sa Big Sia Pool. Ang 6 na kapatid ay matagal nang naghihintay doon. Isang gabi lang tayong hindi nagkita. Ila lalo kang gumanda, ate. Inggit talaga ako sa iyo at kay Chilang kagabi. Namyo lang na mula sa hiya si Chian. Hindi niya napigil ang pagsabihan sila ng ilang salita. Pagkatapos ay lumapit siya sa tabi ko. Nakumpleto ko na ang aking Void Refining and Dow Merging. Sa madaling salita, siya ay isa ng Peak Earth Immortal. Kung gayon, mahal, isang hakbang na lang at magiging Heavenly Immortal ka na. Mapait na napangiti si Chian. Kahit na isang hakbang na lang. Ang hakbang na ito ang tunay na pumipigil sa hindi mabilang na mga cultivator. Isang hakbang na maaari pang ang maging sanhi ng kanilang pagkaubos. Bukod pa riyan, ang cultivation ko lang ang nakumpleto. Ang aking mga Dow technique ay hindi pa kumpleto. Naalala ko ang natural na mga Dow pattern na nakita ko dati sa tabi ng bukal ng Big Sia Pool. Agad ko siyang isinama sa ilalim ng lawa. Sa paligid ng bukal ay may nakaukit na ilang malabo at kakaibang simbolo. Sa isang tingin pa lang ni Chian ay nabighani na siya rito. Agad siyang umupo nang nakakrus ang mga binti. Damaloy ang kanyang divine sense. Pamatong sa mga Dow pattern. At nagsimulang unawain ito. Ito ay isang bakas ng Law of Fire na iniwan ng Golden Crow. Sulyap ko lang ito ng bahagya. At agad ko nang naunawaan ng lubusan. Pagkatapos ay sinisid ko pa ang mas malalim na bahagi ng bukal. At nakakita ako ng isang katamtamang laking silid na bato. Sa itaas ng silid na bato ay mayroong isang silang formation. May natitira pa ring bakas ng bloodline ng Golden Crow dito. Ang Big Sia Pool ay talagang hindi isang bagay na walang may-ari. Sino kaya ang naglagay ng selyo? Ang 100-eyed Demon Lord ng Yellow Flower Temple. O si Vamalaprabha Bodhisattva. Hindi mahalaga kung sino ang nag-iwan nito. Agad akong umupo nang nakakrus ang mga binti. At sinimulang unawain ang formation. Hindi ko inaasahan na ang formation na ito ay may 36 na layer ng mga pagbabawal. Sa paglipas ng panahon, naintindihan mo ang isang formation rune. Panimula sa sining ng mga formation, naintindihan mo ang 81 formation rune. Naging isang spirit formation master. Lumipas ang 2 buwan sa isang iglap. Nasira ang unang patong ng harang. Sa sumunod na saglit, isang napakadalisay na immortal na enerhiya ang sumalubong sa akin. Mabilis kong ginamit ang Dao Attainment Chapter. Tinipsip ko ang lahat ng spiritual essence sa aking katawan. Katawan, kultibasyon, mga pamamaraan, lahat ay sabay-sabay na lumakas. Nang masira ang harang sa Big Sia Pool, may bahagi ng spiritual essence na humalo sa tubig sa itaas. Ang 7 babaeng naliligo ay labis na natuwa. Napakalakas na spiritual essence. Anong ginawa ni Kilang sa ibaba? Umiling si Chian. Pinag-aaralan niya lang ang mga Dao rune sa tabi ng bukal. Pagkalipas ng 2 buwan, sa wakas ay lubos nang naunawaan ni Chian ang mga Dao rune. Sa sandaling iyon, umahan ako mula sa tubig. Lumapit ang 7 babae. Nagtanong sila tungkol sa spiritual essence. Ipinaliwanag ko ng maikli. Sakto namang, narinig ang boses ng Earth God mula sa layong 10 li. Natagpuan na ang kinaroroonan ng Black Dragon. Kaya mag-isa akong pumunta malapit sa Lion Camel Ridge. Noong una kaming maglaban ng Black Dragon, nag-iwan ako ng tracking seal sa kanya. Basta makalapit sa loob ng 20 li, mararamdaman ko ang eksaktong lokasyon niya. Sa loob lang ng 2 buwan. Magaling na pala ang mga sugat ng Black Dragon. Lumunok ito ng daan-daang taong spirit monster para manumbalik ang lakas. Salamat talaga kay Princess Peacock. Pareho kaming prinsesa, pero ang pinsan kong si Princess Wansheng, ubod ng sama. Sayang lang at deboto si Princess Peacock. Pinipilit niya akong mag-vegetarian. Buti na lang madali siyang utuin. Sa mismong sandaling iyon, isang pulang sinag ng espada ang hamampes mula sa himpapawid. Nahiwa ang tiyan ng Xuanlong, isang sugat na abot buto. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makatakas. At sunod-sunod na naman akong nagpakawalan ng mga atake. At malubha siyang nasugatan, nang makitang hindi niya matatalo ang taong nasa harap niya. Agad na ginamit ng Xuanlong ang buong lakas para subukang tumakas. Mahigpit ko siyang hinabol mula sa likuran. Sa ibaba sa bundok ng Kuiping. Natural na napansin din ng Prinsesa Peacock ang kaguluhan. Napasigaw ang katabing tagapagsilbi. Napakadominante naman ng taong ito. Mukhang malapit nang mapahamak ang Xuanlong na iyon. Umiling ang Prinsesa Peacock. Sayang at napakabata pa, ngunit napakatindi ng kanyang hanggerang pumatay. Kasabay nito, ginamit ko ang pamamaraang Golden Crow. Direktang ginamit ang aking katawan para wasakin ang kapangyarihan ng Xuanlong. Naramdaman ng Prinsesa Peacock ang aura ng aking lahi. Agad siyang bahagyang nagulat, tila ba kaya nitong makipagsabayan sa kanya. Direkso akong lumapag sa likod ng Xuanlong. Gamit ang 2 kamay, hinayla ko ang kanyang mga litid at binali ang mga buto. Walang nang matakbuhan ng Xuanlong. Kaya lumipad na lamang ito patungo sa direksyon ng Prinsesa Peacock. Alam nitong ito na lamang ang tanging paraan para mabuhay. Malakas itong sumigaw. Prinsesa, iligtas mo ako. Sa kasamaang palad, ang napakagandang Prinsesa Peacock na ito ay walang balak na makialam. Nataranta ang Xuanlong. Prinsesa,
Hindi ba't sinabi mo na ang kalangitan ay may kabutihang loob sa lahat ng may buhay? Hindi ba't sinabi mo na ang pagliligtas ng isang buhay ay mas mainam pa sa pagtatayo ng 7 palapag na pagoda? Prinsesa, bakit hindi mo ako iligtas? Bakit ayaw mo akong tulungan? Mula sa tuktok ng bundok ng Kuiping, isang babaeng cultivator ang matalas na sumagot. Nagpakita ng malaking awa ang prinsesa para iligtas ka. Nais kanyang akayin tungo sa kabutihan. Ngunit paulit-ulit kang tumatakas para gumawa ng karahasan. Ngayon ay nangangahas ka pang kwestiyonin ng prinsesa. Napakawalang hiya. Nang marinig ito, tuluyan nang nawalan ng pag-asa ang itim na dragon. Nang lumingon ito, isang gintong kuko ang biglang dumakma rito. Ginamitan ko ng puwersa ang aking kamay. At tuluyang pinisil hanggang mamatay ang itim na dragon. Matagumpay na naitala ang itim na dragon. Nakakuha ng 2,300 taon ng cultivation. Nakakuha ng isang hibla ng asensya ng batas ng apoy. Ang iyong pag-unawa sa batas ng apoy ay umabot na sa antas ng paghiram. Sinulyapan ko ang maraming babaeng cultivator sa paanan ng bundok. Dahil nagpasya na silang hayaan akong mamatay. Malamang ay hindi na nila ako guguluhin pa. Nang maisip ko ito, isinagawa ko sa ere ang sining ng paghiwa ng laman at pagkayod ng buto. Nang matapos ang lahat at paalis na sana ako, biglang nagsalita ang prinsesang Peacock sa ibaba. Binatang tao sa itaas, huwag kang umalis. Maaari ka bang bumaba upang makipag-usap sa akin sandali? Maingat akong tumanggi. Maraming salamat sa iyong magandang hangarin, prinsesa. Mayroon pa akong mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Talagang wala akong libreng oras. Ngunit sa sumunod na segundo, isang banal na liwanag ang lumitaw sa aking paanan. Mayroon akong 3 scroll ng pamamaraang immortal. Taos puso kitang inaanyayahang tingnan ito. Wala akong masamang hangarin. Kung talagang wala kang oras, kung gayon ay kalimutan na natin. Habang tinitingnan ng banal na liwanag sa aking paanan, masasabi ko, ito ay tiyak na isang nilalang na tunay na naging immortal. At kayang-kaya niya akong kontrolin. Kaya't wala akong nagawa kundi bumaba sa harap ng prinsesang Peacock. Ngunit sa unang tingin pa lang ay natulala na ako. Kahit na madalas kong kasama ang 7 dilag ng pansidong. Sa sandaling ito lumaktaw pa rin ng isang tibok ang puso ko. Nakita mo na ang aming prinsesang Peacock. Bakit hindi ka magbigay galang? Nang marinig ko ang tawag na iyon, agad kong naalala ang kwentong iyon. Ang magandang dalaga sa nayon sa harap ng shitwolling na nagbalita at nagturo ng daan sa mga naghahanap ng kasulatan. Ang napakagandang babae na nakasuot ng maningning at marangyang bestida. Ang babaeng pinapangarap pakasalan ng maraming tao noong kanilang kabataan. Agad na bumukas ang manual ng lahat ng espiritu. Sagradong espiritong pabo reel. Ang kauna-unahang pabo reel sa pagitan ng langit at lupa. Nabuo mula sa espiritual na enerhiya ng 5 elemento. Isinilang na ang langit at lupa ang sinapupunan. Ito ang lahi ng likas na banal na espiritu. Ipinanganak upang kontrolin ang 5 elemento. Kayang supalan ang lahat ng bagay. Walang kahinaan. Kapag nabahiran ng dugo ng sagradong espiritong pabo reel, kamumuhian ng kalangitan, tatanggalan ng magandang kapalaran, babalutin ng kasalanan. Nagbigay pugay ako. Si Chi Tian ay nagbibigay galang sa prinsesa. Masyado kang formal, Ginoong Chi. Mayroon ako ritong 3 immortal na pamamaraan. Lahat ng ito ay mula sa Budismo. Kailangan ng kapangyarihan ng habag para makontrol ito. Doon lamang maipapakita ang tunay na kapangyarihan nito. Ang una ay ang daliri ng nakapirming liwanag. Ang ikalawa ay ang oras yung pampatahimik ng kaluluwa. Ang ikatlo ay ang sining ng pagbagsak ng kayamanan. Bagamat itinuturing silang mababang uri sa mga immortal na pamamaraan, itinuturing pa rin silang pambihira. Labis akong naguluhan. Ganito kadali, ibibigay ng libre ang immortal na pamamaraan. Dahil dito ay agad akong naging alerto. Nagbaka sakali akong magsalita. Ano po ang inyong kondisyon, prinsesa? Ang 3 immortal na pamamaraang ito. Ginoong Chi, maaari kang pumili ng isa. Ang daliri ng nakapirming liwanag ay isang pamamaraan para makagapos. Hindi nito mapapagalaw ang pisikal na katawan ng kalaban. Ang oras yung pampatahimik ng kaluluwa ay para sa diwa ng isang nagsasanay. Kapag binigkas, makakaramdam ng pagod ang diwa ng isang tao. At aantukin, mawawalan ng ganang lumaban. Ang sining ng pagbagsak ng kayamanan ay kailangang gamitan ng sarili mong kayamanan. Sa oras ng labanan, kapag ginamit ang sining na ito, pilit nitong pababagsakin ang kayamanan ng kalaban. Nilabas ng prinsesang pabo reel ang 3 immortal na pamamaraan na ito. Siyempre mayroon siyang malalim na intensyon. Lahat ay para sumupil ng tao ngunit hindi para manakit o pumatay. Ang kahulugan ng 3 pamamaraan ay napakasimple. Itigil ang labanan. Nagsimula akong mag-isip ng malalim. Ang luobaw technique ay nangangailangan ng sariling mahiwagang sandata para magamit. Agad kong inalis sa pagpipilian. Habang ang dingguang finger ay para sa katawan. At ang Anhan curse ay para naman sa kaluluwa. Pagkatapos mag-isip sandali, pinili ko ang dingguang finger. Kumpara sa epekto ng Anhan curse na nagpapahina ng kamalayan, mas gusto ko ang diretsahang epekto ng dingguang finger. Pagkatapos mong maparalisa ang isang tao, gumawa ng ilang bundok at durugin sila. Hindi ba't napakasayan yun? Ang kapangyarihang iyon ay naging sinag ng liwanag na pumasok sa aking noo. Sa bisa ng 10,000 taon kong lakas, agad kong naintindihan ang kapangyarihang ito. Agad kong tinuro ang tagapagsilbi sa tabi.
Ang tagapagsilbing iyon ay may lakas din ng isang Earth Immortal. Ngunit nang tamaan siya ay hindi na siya makagalaw. Ang bastos mo naman, binigyan ka ng aking prinsesa ng kapangyarihan. Tapos sa akin mo pa ginamit, inalis ko ang dingwang finger. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sinubukan ko lang naman, huwag mo sanang masamain. Nagulat ang Peacock Princess sa gilid, na matutunan ng isang immortal technique sa ganito kaikling panahon. At kayang maparalisa ang isang kapantay ng iyong lakas. Napakatalino mo, ngunit ang dingwang finger mo ay nasa simula pa lang. Kung mapaprakti mo ito hanggang sa perfection, kaya mo sigurong maparalisa ang isang heavenly immortal kahit isa ka lang earth immortal. Salamat prinsesa sa iyong regalo. Tiyak na gagamitin ko ito ng maayos. Hinding-hindi ko bibigwin ang prinsesa. Medyo nahulaan ko na. Siguro ay binigyan ako ng kapangyarihan ng Peacock Princess dahil gusto niya akong kunin. Sana nga, sa iyong talento, tiyak na magiging tanyag ka sa Westa Paragoda niya balang araw. At makikilala sa buong Free Realms. Tandaan mong pinapahalagahan ng kalangitan ang buhay. Iwasan mong pumatay, walang hangganan ang dagat ng pagdurusa. Magbalik loob ka na, nang makita kong ganito kalaki ang tingin niya sa akin. Agad akong seryosong nagsalita, narinig ko na may isang kasabihan sa Budismo. Nabitawan ng patalim, at agad kang magiging isang Buddha. Tiyak na buong puso kong susundin si Buddha. Hawak ang espadang may 3 talampakang haba. Pupuksain ko ang lahat ng demonyo at kasamaan sa mundo. Natigilan sandali ang prinsesang Paboril. Pakiramdam niya ay mayroong mali. Pero nang makita niyang tila may napagtanto ako, siya ay natuwa pa rin. Ako na may palihim na natuwa. Sinwerte akong makuha ang paghanga ng prinsesang Paboril. Kung magkakaroon ng pagkakataong maging malapit kami, magkakaroon ako ng isang malakas na kakampi. Tungkol naman sa bitawan ng patalim at maging Buddha. Basta ko lang iyon sinabi. Tutal ang gamit ko naman ay espada. Anong pakialam ko kung bitawan ko ang kutsilyo o hindi? Pagkatapos ay nagpaalam na ako. Inanyayahan pa ako ng prinsesang Paboril na pakinggan ang kanyang turo. Kaya makalipas ang 5 oras, nagpaalam na ako sa prinsesang Paboril. At bumalik sa bundok ng laglag na gagamba. Pagdating ko sa kuweba ng sutla ng gagamba, agad akong sinuri ni Chian mula ulo hanggang paa. Ginoon na wala ka ng 3 hanggang 4 na araw. Nahanap mo ba ang itim na dragon? Agad kong inilabas ang isang malaking piraso ng laman ng dragon. Maghanda ng kawali at magpainit ng mantika. Ngayong gabi atay ng dragon ang ating pulutan. Doon napagtanto ng mga babae, na ang itim na dragon ay patay na sa kamay ni ikapitong ginoo. Pagkatapos ay nagdala pa ako ng atay at laman ng dragon. At personal na pumunta sa templo ng Diyos ng bundok at lupa para magpasalamat. Gulat na gulat ang itsura ng Diyos ng lupa, pero bigla siyang napabuntong hininga. Kapatid, bakit ka napabuntong hininga? Kaibigang ikapito hindi mo alam. Ang kaharian ng Zuzi ay ginugulo ng mga demonyo. Kalahating buwan nang walang tigil ang malakas na ulan. Hinulaan ni tunay na Zuanyang na pagkalipas ng 3 araw, may isang halimaw mula sa Ilog Wai na darating kasabay ng malakas na ulan. Kaya nag-aalok ng 3,000 Zuanyang pil bilang pabuya sa pagpatay sa halimaw. Dahil dito inaanyayahan ng lahat ng makapangyarihang nilalang na pumatay ng mga demonyo. Dapat ninyong malaman na tanging mga eksperto sa antas ng Golden Immortal lamang ang kayang magdalisay ng enerhiya ng immortal, at pagsamahin ang sariling Dao Charm para makagawa ng Golden Pill. Ito ang pinakamataas na uri sa mga immortal na tableta. Pagkatapos itong inumin hindi lang tataas ang iyong cultivation. Makukuha mo pa ang Dao Charm ng gumawa nito. Para ka na ring personal na tinuruan ng isang master. Malaki ang maitutulong nito sa pag-unawa sa Dao. Nang marinig ko iyon, agad akong bumalik sa Pansy Cave para sabihin ito kay Chian. Sa mga sumunod na araw, nagtayo ako ng malaking protective array sa bundok Luozu. Kahit ang pinakamalakas na Earth Immortal ay hindi ito kayang sirain. Ngunit nang paalis na ako, hinawakan ni Chian ang aking kamay. Ginoo, sasama ako sa iyo. Nang makita ang kanyang determinadong mukha, wala akong nagawa kundi pumayag. Gusto ring sumama ng 6 pang babae. Ngunit pinagalitan sila ni Chian. Matapos maayos ang lahat, dinala ko si Chian at dumiretso kami sa kaharian ng Zuzi. Pagdating malapit sa kaharian ng Zuzi, nakita ko rin ang maraming cultivator na pumarito para puksain ang demonyo. Nagdurusa ang mga tao sa ibaba. Kitang-kita ito ng mga cultivator. Ngunit kailangan muna nilang hanapin si Master Zuanyang para magpatala. Dahil kung hindi kahit pumatay pa sila ng demonyo, sino ang magbibigay sa kanila ng karangalan para doon? Kaya naman inakala ng mga tao sa ibaba na ligtas na sila. Lingid sa kanilang kaalaman na binabaliwala lang sila ng mga immortal sa itaas. Habang pinapanood lang silang nilalamon ng mga demonyo na parang pagkain. Bilang isang marangal na lalaki ng ika-21 siglo, natural na hindi ko kayang tiisin ang mga ganito. Agad kong iwinasiwas ang Chiang Sword at sumugod sa grupo ng mga demonyo. Sa isang iglap lang hindi na mabilang ang ulo ng mga halimaw na gamulong sa lupa. Nang makita ito ni Chian ay agad din siyang sumunod. Nagkaisa sila sa pakikipaglaban. Habang daan ay pumatay sila ng mga halimaw at nagligtas ng mga tao. Hanggang sa makalipas ng 1 oras, saka lang nagmamadaling dumating ang Earth God ng bundok Luozu. Ibinigay niya sa akin ang kanyang Immortal Do. Nahuli na ang matandang ito. Kasamang Daoist Chi. Kasamang Daoist Chian.
Matapos ninyong dalawa pumatay ng demonyo, iwanan ninyo ang dugo nito sa immortal do na ito. At maitatala na ito bilang merito. Hindi rin umalis ang land god. Sa halip ay nanatili siya para tumulong. Hanggang sa paglubog ng dilim. Natapos ang unang araw ng paglipol sa mga demonyo. Tinitigan ni Chian ang immortal do sa kanyang kamay. Matagal nang nawala ang orihinal nitong kulay. Nabahiran ito ng dugo nang hindi bababa sa 1,000 halimaw. Nakaramdam siya ng kaunting pananabik. Ngunit nang makita ang pagod sa aking mukha, hindi naiwasang lumamlam ang kislap sa kanyang magagandang mata. Napangiti ng mapait ang land god sa gilid. Ang pagliligtas sa mga tao. Sapat na ang gawin ang lahat ng makakaya. Mauuna muna akong pumunta kay Maestrong Xuanyang. Ang meritong ito ay maaaring ipagpalit araw-araw para sa Xuanyang Golden Pills. Sa pag-inom ng ganitong uri ng mahiwagang gamot, kahit anong pagod ay mawawala. Hindi nagtagal. Sa loob ng lungsod ng Zuzi, namamahagi si Maestrong Xuanyang ng mga Xuanyang Pill. Isa sa kanila na nagngangalang Roelinzi ay nakakuha ng 49 na piraso. Ang iba naman ay hindi lumagpas sa 3. Sa sandaling iyon lumapit ang land god kay Maestrong Xuanyang. Dapat malaman na ang isang opisyal ng kabilang buhay na kumukuha ng gamot para sa iba ay hindi masasabing bihira lang mangyari, dahil hindi pa ito nangyari kailanman. Hindi napigilan ng mga tao mula sa bundok ng Rylan na mangutya. Napakalaki naman ng kahambugan. Inuutusan pa ang isang immortal na opisyal. Sa ating kaharian ng Zuzi mayroon pa palang ganitong klaseng walang takot na tao. Marahil ay masyadong kaunti ang napatay niyang demonyo, kaya nahihiyang magpakita. Agad na sumigaw ng malakas ang land god. Si kasamang Daoist Chi ay totoong nakadestino sa lungsod ng Anfeng. Pinoprotektahan ang mga mamamayan. Hindi siya personal na pumarito. Dahil lamang sa pakikipaglaban niya sa buong araw. At sobrang napagod. Nakakatawa ang sinasabi ng land god na ito. Sino ba sa atin ang hindi nakipaglaban buong araw? Sino ang hindi napapagod? Biglang nagkaroon ng malakas na tawanan sa paligid. Kumunat ang noo ni Master Xuanyang. Ang dumating ba ay si Kishen? Tugon sa iyo, Master. Si Kishen nga, Daoist Chi. Biglang natigil ang tawanan. Ang dumating para pumatay ng mga demonyo ay si Daoist Chi. At si Daoist Chi yan mula sa bundok Luozo. Kara-rating lang nilang dalawa malapit sa lungsod ng Anfeng. Nakita nilang walang awang pinapatay ng mga demonyo ang mga tao. Hindi na sila nagbigay galang at agad na nilabanan ang mga demonyo. Medyo nahuli ang paghahatid ko ng Immortal Do. Maraming merito ang hindi naitala. Nakakahiya. Habang nagsasalita, inilabas niya ang isang Immortal Do na nabahiran ng dugo ng demonyo. Ngunit ang mga cultivator sa paligid ay bahagyang hindi natuwa. Lahat ay naparito upang tumulong. Siyempre lahat ay narito para kay Master Xuanyang at sa kanyang Xuanyang Golden Elixir. Ngunit sa panlabas kailangan nilang magpanggap na lumalaban para sa kabutihan ng lahat. Para maging kagalang-galang, ang unang ginawa nila pagdating dito ay ang magbigay galang kay Master Xuanyang. Upang matanggap ang Immortal Do mula sa kamay ng Yin God. Walang kahit isang pag-iiba, at ang ginawa ko ay nabanggit sa harap ng publiko. Ito ay parang pagsampal sa mukha ng lahat ng naruroon. Pilit na ngumiti si Roelinzi. Tiyak na itong si Daoist Kishen ay nakapatay na rin ng hindi mabilang na demonyo. Nais ko siyang makilala. Napangiti si Master Xuanyang. Kung sa bagay ay tila itinadhana kayong dalawa. Siya ang pumatay kay Yumingzi. Sa katunayan, may utang na loob ka pa sa kanya para sa paglilinis ng iyong angkan. Agad na natigilan si Roelinzi. Nanigas ang kanyang mukha, sina Kishen at Chian. Nakapatay ng 1,331 demonyo. Pagkatapos magsalita ni Master Xuanyang, siya mismo ay bahagyang nagulat. Ngunit ang merito ay nauna nang naitala. Ito ang sistema ng hukuman ng langit. Hinding-hindi ito peke. Nagkagulo agad ang mga tao sa paligid. Huwag mong sabihing mga celestial immortal na ang dalawang ito. Habang naririnig ang walang katapusang papuri, nag-twitch ng ilang beses ang mukha ni Roelinzi. Napakapangit ng itsura ng 7 master at disipulo ng Ruilin Mountain. Namatay si Yumingzi sa kamay ni Chi Tian. Ang paglilinis sa sarili nilang sekta ay ginawa pa ng isang tagalabas. Para na rin silang sinampal sa harap ng maraming tao. At ang kanilang record sa pagpatay ng demonyo na ipinagmamalaki nila ay walang-wala kung ikukumpara kay Chi Tian. Sa isang iglap, namula sa hiya ang 7 master at disipulo ng Ruilin Mountain. Napuno ng inggit at galit ang kanilang mga puso. Inilabas ni Master Zuanyang ang 168 Zuanyang Pill. Ibinigay kay Tu Digong. Inilagay ni Tu Digong ang mga gintong tableta sa kanyang Chenkun bag. Agad siyang nagpaalam. Hindi nagtagal. Agad na inihatid ni Tu Digong ang mga Zuanyang Pill sa aking mga kamay. Habang nararamdaman ang Dao Essence na taglay nito, halos lumundag ang puso ni Chian sa sobrang tuwa. Ikinwento rin ni Tu Digong ang mga nangyari sa Zuzi City. Ikinwento niya ito ng buo. Iwinagayway ko ang aking kamay. Ayos lang. Ipinagtatanggol mo lang naman ako. Pero kailangan nating mag-ingat sa mga kasamahan ni Yumingzi sa sekta. Pagkatapos ay sinimulan kong ipamahagi ang mga tableta. Mariing tumanggi si Tu Digong na tanggapin ang mga ito. Sinabi niya lang na may iba pang pabuya ang Heavenly Court para sa Yin God. 10 tableta lang muna ang kinuha ni Chian. Pagkatapos uminom ng tig-isang tableta, umupo sila ng cross-legged para i-refine ito. Mayroon akong mataas na antas ng cultivation.
Ang mga Zuanyang pill na iyon ay parang kumakain lang ng mani. Sunod-sunod kong isinubo ang mga ito. Mabilis na tumataas ang aking cultivation at Dao Essence. Pagsapit ng hating gabi, tiningnan ko ang Myriad Spirits Atlas. Ngayon, umabot na sa 18,900 taon ang aking cultivation. Sa ibabaw ng Atlas, isa-isang kumikinang ang mga sinaunang karakter. Shanghai Waishui, isa sa 4 na lason ng Mortal Realm. Ang Ilog Wai ay malawak at malakas ang agos. Walang hanggan mula pa noong unang panahon. Nagpapalaki ng libu-libong demonyo at halimaw. Walang katapusang mga espiritong immortal. Naliligo ako sa malakas na ulan. Ang tubig ng ilog sa Atlas ay patuloy ring lumalalim ang kulay. Ito rin ang unang beses kong matuklasan na kaya palang itala ng Atlas of All Spirits ang mga ilog. At ang paraan ay napakasimple. Kailangan mo lang itong hawakan. Sa sandaling iyon isang babae ang tuwang-tuwang lumapit sa akin. Ako ang prinsesa ng kahariang Zuzi. Ang pangalan ko ay Su Wanning. Kung hindi dahil sa iyo na pumatay ng demonyo at nagligtas ng mga tao ngayon. Malamang ay bumagsak na ang lungsod ng Anfeng. Immortal. Mayroon akong isang munting hiling si Wanning. Maaari mo ba akong turuang magsanay sa immortalidad? Bagamat ang aking galing sa espada ay isa sa pinakamahusay sa kahariang Zuzi. Ngunit sa pagharap sa mga halimaw, ang lakas ng isang mortal ay hindi sapat. Umiling ako, karamihan sa mga dumating ngayon. Kasama na ako, mukhang kayang lumipad sa langit at maglakbay sa lupa. Sa katunayan ay mga nagsasanay lamang kami na may kaunting kapangyarihang mahika. Malayo pa kami para matawag na mga immortal. Pero maaari tayong gumawa ng isang kasunduan. Habang nagsasalita ay naglabas ako ng isang Xuanyang Golden Pill. Kapag kinain ito ng isang mortal, hindi lamang nito pahahabain ang buhay. Mapapalakas din ito ang pisikal na lakas hanggang sa sukdulen. Pagkakaroon ka ng kakayahang pumatay ng mga espiritong halimaw. Medyo natuwa si Su Wanning. Ano ang kailangan kong ibigay bilang kapalit? Ang iyong pag-unawa sa daan ng espada. Kinuha ni Su Wanning ang Xuanyang Golden Pill. Naniniwala siyang ang lalaking nasa harap niya ay isang taong may mabuting kalooban. Tinuro ko ang gitna ng kanyang mga kilay. Sa sandaling nahawakan ko ang kaluluwa ni Su Wanning. Ang Atlas of All Spirits sa loob ng aking katawan ay muling nag-ambala. Kaluluwa ng espada. Ang kaluluwa ay dumadaan sa reinkarnasyon. Ngunit ang pinagmulan nito ay hindi nagbabago. Ito rin ay walang hanggan. Ang isang taong may kaluluwa ng espada ay nakaranas ng libu-libong buhay. Bagamat ang alaala ng bawat buhay ay binubura pa rin ng sopas ni Mengpo. Ngunit ang pag-unawa sa espada ay maaaring patuloy na malinang. Hanggang sa marating ang landas ng espada ng 3,000 dakilang daan. Sentro ng buhay. Matapos mamatay ang katawan ng kaluluwa ng espada ay muling babalik sa siklo ng buhay. Matagumpay na nakuha ang kaluluwa ng espada. Nakakuha ng isang binhi ng landas ng espada. Hinding-hindi ko inasahan. Itong si Prinsesa Danxia ay reinkarnasyon pala ng isang kaluluwa ng espada. Nang siya'y magkamalay, medyo nahiya si Su Wanning. Kahit gaano pa kahusay ang aking kaalaman sa espada. Espada pa rin ito ng isang mortal. Pero naipalit sa gintong tableta ng isang immortal. Maraming salamat po maestro. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Pagkatapos ay pinainom ko sa kanya ang Zuanyang Golden Pill. At ako naman ang nagbantay para sa kanya. Pagsapit ng hating gabi, isang dambuhala na may 9 na ulo. Buong kasakiman na minamasdan ang lupaing ito. Sa ilalim ng nakakapasong kapangyarihan ng Jiyuying. Ang lahat ng cultivator na mas mababa sa antas na Heavenly Immortal ay labis na nahihirapan. Nanginginig ang boses ng Diyos ng lupa. Sa ngayon ang Jiyuying ay nasa antas pa lamang ng Golden Immortal. Hindi ko alam kung kakayanin ba ni Maestrong Zuanyang. Ngunit kasasabi pa lamang niya nito. Agad na dehado si Maestrong Zuanyang. Subalit sa sandaling iyon, biglang nagpakita si Prinsesa Peacock. Hindi mapigilan ang galit ni Jiyuying. Bilang isang banal na espiritu, pumarito ka rin ba para protektahan ang mahihinang lahi ng mga tao? Kahihiyan. Ang Buddha ay maawin. Ang pagsupil sa demonyo. Nang makita ang sitwasyon, nakahinga ng maluwag ang Diyos ng lupa. Sa pagsasanib puwersa ni Prinsesa Peacock at Maestrong Zuanyang. Tiyak na sapat na para labanan ng Jiyuying. Kahit na hindi nila ito mapatay. Kahit papaano ay mapipigilan nila ito. Nagpakawala ng isang kakaibang Eitangal ang Jiyuying. Inutusan ng lahat ng demonyo na muling simulan ng pangangaso sa mga tao. Ngunit dahil ang ulan na ito ay mula sa tubig ng Ilog Wai. Nagdulot ng biglaang pagbaba sa cultivation ng maraming cultivator. Sa isang iglap karamihan ay nagsimulang magsitakas. Sa gitna ng matinding labanan, maraming cultivator ang palihim ding pinagmamasdan si Qian. Akala nila ang lahat ng aking magagandang tagumpay ay gawa ni Qian. Ngunit hawak ko ang espadang Qiang. Sinalubong ko ang mga sumusugod na halimaw at nagsimula ng malawakang pagpaslang. Ang binhi ng landas ng espada na nakuha mula kay Su Wanning ay mabilis ding naguugat at umuusbong. Habang mabilis na dumarami ang bilang ng mga napapatay na demonyo. Pabilis ng pabilis ang espada sa aking kamay. Nang makita ng lahat ang ganitong lakas, lahat sila ay nabigla. Bawat hagupit ng espada, tiyak na may tatalsik na dugo ng demonyo. At sa bawat paggamit ng espada, ang aking husay sa espada ay patuloy ding gumagaling.
Hindi napigil ang mamangha ni Su Wanning na nasa gilid. Malinaw na puso ng espada. Karapat-dapat ngang tawaging Immortal Master. Ang sining ng espada na pinag-aralan ko ng ilang dekada. Nagawa itong ganap na makabisado ng Immortal Master sa loob lamang ng ilang oras. Pagsapit ng bukang liwayway, patapos na rin ang alon ng mga demonyo. Ngunit matapos kong tagyusan ng halimaw sa aking harapan, uli akong sumugod sa kaloob-looban ng mga demonyo. Nagsimula na ring lumitaw sa aking katawan ang ritmo ng daw. Nang makita ang eksenang ito, nayugyog ang pananaw ng mga cultivator. Siya ba ay papasok na sa daw? Kaya ginagamit niya ang mga demonyo at halimaw para hanapin ang daw. Hindi pa sila nakakita ng ganito katinding Earth Immortal. Malinaw na nasa paunang antas pa lamang siya ng Lian Shuhi daw. Ngunit ang kanyang lakas ay kayang durugin ng maraming Earth Immortal na nasa tugatog na ng Lian Shuhi daw. Lalo na ang makakita ng isang tao na para makapasok sa daw ay mag-isang sumugod sa kawan ng mahigit 1,000 demonyo. Isang kabaliwan na hanapin ang daw sa pamamagitan ng pagpatay. Nagalit ang kawan ng mga demonyo. Naglakas loob ang taong ito na maliitin tayo. Patayin siya, pagpira-pirasuhin ang kanyang laman at dugo. Wasakin ang kanyang banal na kaluluwa. Hayaan ang batang ito na hindi na muling mabuhay magpakailanman. Pagkasabi niyon, hindi mabilang na demonyo ang sumugod sa akin. Saglit na nataranta si Qian. Sa kaba ay napakuyom ang kanyang palad. Sa susunod na sandali, sa pagitan ng langit at lupa, isang nakabibinging tunog ng espada ang biglang umalingaw-ngaw. Umabot sa 100 milya ang layo. Pinakilos ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Napasigaw si Su Wanning. Ito pala ang pagkakaisa ng langit at tao. Ang mga cultivator na may halos malaglag ang panga sa gulat. Si kapatid na Chiba ay nakapasok na sa landas ng espada. Ang landas ng espada na isa sa 3,000 dakilang daw. Walang hanggan ang mga batas ng daw sa pagitan ng langit at lupa. Mayroong 3,000 dakilang daw. 49 na makalangit na daw. At daan-daang milyong maliliit na daw. At ang 3,000 dakilang daw. Ang tunay na walang hanggang batas sa 3 uri ng daw. Ang kapangyarihan nito ay hindi mas mahina kaysa sa makalangit na daw. Sa isang banda, mas malakas pa ito kaysa sa makalangit na daw. Sumibaw na ang iyong binhi ng landas ng espada. Opisyal ka nang nakapasok sa landas ng espada. Naabot mo ang antas ng pagsilip sa daw. Ramdam ang napakalaking pagbabago sa loob ng aking katawan. Ginamit ko na ang lahat ng aking lakas. Isang liwanag ng espada ang pumailan lang sa kalangitan. Sa isang iglap ay 2 hanggang 300 demonyo ang namatay. Sa puntong ito, ang mga demonyo ay tuluyan ng nasindak at natakot. Nagkanya-kanya sila ng takbo. Ang pagdagsa ng mga demonyo na kumubkob sa lungsod ng Anfeng ng ilang oras. Sa wakas ay hamupa sa sandaling ito. Nilunok ko ang isang gintong Pile Doris ng Zuanyang. Upang punan ng aking nauubos na lakas mahika. Agad na lumapit si Qian. Mapatla ang kanyang mukha, puno ng hinanakit. Masyado kang mapusok. Tinapak ko ang kanyang kamay. Mayroon akong sariling paraan para protektahan ang aking buhay. Hindi mo kailangang mag-alala. Ang iba pang mga cultivator ay lumapit din sa akin at nagbigay galang. Salamat kay kapatid na Chi. Kung hindi ay tiyak na hindi natin naipagtanggol ang lungsod na ito. Hintayin ang pagbabalik ni Master Zuanyang. Ang karangalang ito ay dapat na malinaw na iulat. Hindi ko maiwasang magtaka. Kumusta na kaya sina Master Zuanyang sa kanilang panig? Lumapit ang Diyos ng lupa para magpaliwanag. Ang labanan sa antas ng gininto ang immortal ay purong banggaan sa pagitan ng mga pamamaraan ng daw. Nakakawasak ng langit at lupa. Lubhang nakakatakot, sina Master Zuanyang at Prinsesa Peacock. Tiyak na itinaboy nila si Jiuying sa ibang lugar para labanan. Gawin natin ang lahat para pumatay ng mga demonyo at magligtas ng mga tao. Maghintay na lang tayo ng balita. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumipad mula sa malayo. Galing ako sa lungsod ng Zuzi para humingi ng tulong. Sino sa inyo si kasamang Chitian? Ako nga, ang pag-atake ng mga demonyo sa lungsod ng Zuzi ay tumagal na ng 3 araw at gabi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa. Si kasamang Chitian sa unang araw pa lang ay nakapatay na ng mahigit 1,000. Tiyak na magagaling ang iyong mga pamamaraan. Pakiusap, bilisan mo at sumama ka sa akin pabalik para tumulong. Medyo nagulat ang lahat. Nandoon ang pinakamaraming tauhan na naiwan para magbantay. Hindi dapat ganito ang nangyayari. Mapait na ngumiti ang lalaki. Maliban sa inyong lugar, ang natitirang 3 lungsod ay lahat humihingi ng tulong. Marami sa aming mga tauhan ang ipinadala sa iba. At saka, napakatusaw ng mga demonyo at halimaw na iyon. Alam nilang sa lungsod ng Zuzi ang pinakamaraming mortal. Kaya doon din ang pinakamalakas na pag-atake. Agad akong pumayag. Tumango ako kay Qian. Ipinahihiwatig na huwag siyang mag-alala. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa labas ng lungsod ng Zuzi. Huminto ako sa paglakad. Mga Ginoo, hindi maganda ang napili ninyong lugar. Kung gagawa kayo ng mga bagay na hindi dapat makita, padali lang kayong matutuklasan. Kayo siguro ang mga kasamahan ni Yumingzi. Habang nagsasalita ay iwinasiwas ko ang aking espada sa paligid. Agad na lumitaw ang 7 anino ng sunod-sunod. Ito ang epekto ng agimat sa paglaho. Ang matandang namumuna ay puno ng pagnanasang pumatay. Ako ay isang kultibador mula sa bundok Rylan. Kilala bilang Rualinzi. Si Yuming ay ang walang kwenta kong disipulo na itinaboy ko sa sekta.
Ngunit hindi ikaw ang dapat pumatay sa kanya. May tapang ka rin pala bata. Maghanda kang pagbayaran ang iyong utang na dugo. Akala ni Rualinzi na sigurado na siyang mananalo sa akin. Ngunit sa sumunod na segundo, sa isang hagupit ng espada pinaslang ko ang 6 na disipulo ng bundok Rylan. Natulala ng husto si Rualinzi. Sa sandaling iyon hindi na siya nag-atubiling ilabas ang lahat. Agad niyang ginamit ang malaking pormasayon ng mga agimat. Ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas ng mahika sa espadang Chiyang. Kasabay ng dagandong ng kalikasan. Ang pormasayon ng mga agimat ay agad na naglaho sa pagitan ng langit at lupa. At si Rualinzi ay tinusok ng espada diretso sa puso, matapos kunin ang lahat ng kanilang kagamitan. Upang makasigurong hindi siya nagpapanggap na patay, dinurog ko ang kanyang mga buto at ginawang abo. Pagbalik sa lungsod ng Anfeng, sinabi ko ang nangyari kina Qian at sa Diyos ng Lupa. Sa sandaling iyon narinig ang boses ni Maestro Xuanyang mula sa kalangitan. Tapos na ang pagsubok na ito. Maaari na kayong magpunta sa lungsod ng Zuzi para magkita-kita. Hindi nagtagal, sa loob ng lungsod ng Zuzi, nalaman ni Maestro Xuanyang mula sa espiritong yin ng lungsod ng Zuzi ang tungkol sa pagpaslang ko sa 7 miyembro ng bundok Rylan. Lumapit ang Diyos ng Lupa ng lungsod ng Anfeng para magpaliwanag. Ang grupo ni Rualinzi ang may masamang balak. Nilinlang nila si kaibigang Kishan palabas. Nais nilang pumatay para manako ng kayamanan. Ngunit hindi nila inaasahan na sila ang mapapatay niya. Kasalanan nila Rualinzi ang nangyari sa kanila. Nakita ito ng lahat. Ang mga kultibador sa lungsod ng Anfeng ay lumabas din para magpatotoo. Tumingin din sa akin ang Prinsesa Peacock na nasa gilid. Nadagdagan ng kanyang kabutihan kumpara noong mga nakaraang araw. Sapat na itong patunay na ang grupo ni Rualinzi ay mga ipokritong balot sa kasalanan. Natigilan si Maestro Xuanyang sa narinig. Prinsesa, tila binibigyan mo ng espesyal na atensyon si Kishan. Hindi naman ito itinago ng Prinsesa Peacock. Nagkita na kami sa bundok Weeping. 7 kaibigan may koneksyon ka sa aming Buddha. Minsan ko na siyang tinuruan ng Dharma. Nang sabihin niya ito, lahat ng naruroon ay tumingin sa akin ng may inggit. Dapat ninyong malaman na si Princess Peacock ay kabilang sa Spirit Mountain. Ang maturuan niya ng Dharma ay nangangahulugang. May napakalaking pagkakataon kang direktang makapasok sa Budismo para magsanay. At masandalan ang napakalaking impluensya ng Spirit Mountain. Hindi ka labisang sabihin, kahit isang daga lang sa Spirit Mountain, pwedeng maghari-harian sa buong West New Jeju. Ngunit ang iyong Hungarian pumatay ay tila mas lumakas. Sana'y tandaan mo ang kasabihang iyon. Ibaba ang sandata, at maging isang Buddha, laging isa-isip. Nagbigay pugay ako kay Princess Peacock para magpasalamat. Maraming salamat prinsesa sa pagpapatunay ng aking kawalang sala. Ang tama at mali ay dapat na malanawan. Binigyan ako ni Princess Peacock ng isang sulyap na nagpapalakas ng loob. Pagkatapos ay lumingon siya kay Master Xuanyang. Master, ngayong nalutas na ang sakuna. Hindi na ako magtatagal pa. Magkita tayong muli. Pagkatapos niyang magsalita, nagbago siya ng anyo at naging isang makulay na banal na liwanag. At sa isang iglap ay mabilis na nagtungo sa kanluran. Bigla mula sa kalangitan isang malakas na boses ang narinig. Master Xuanyang, dalhin mo rito sa ulap ang may pinakamalaking nagawa para tumanggap ng gantimpala. Tiningnan ni Master Xuanyang ang mga talaang immortal. Itong araw, si Qian at ang kasama niya ay nakapatay ng 2,982 demonyo. Sila ang may pinakamalaking ambag sa sakunang ito. Pagkatapos ay dinala kami ni Master Xuanyang sa itaas ng mga ulap. Sa mga oras na ito naputulan na ng 8 ulo ang Jiyuying. Ang antas ng kanyang kapangyarihan ay bumagsak sa unang yugto ng Heavenly Immortal. Naging alaga na lamang siya ni Shenwu Starlord. Matapos magbigay galang kay Shenwu Starlord, saka pa lamang siya tumingin sa akin. Narinig ko kanina na pinaslang mo ang iyong mga kasamahan, at nakisama pa sa isang demonyo. Mahina ang iyong paniniwala sa landas na ito. Mahihirapan kang maging dakila. Ang isang Xuanyuan pill na ito ay maaaring magdagdag ng 1,000 taon ng kapangyarihan. Napakalaga nito. Bakit hindi na lang ito gawing ulan at hamog at ipamahagi sa mga nagsisikap na tagasunod sa ibaba? Hindi ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Direktang dinurog ni Shenwu Starlord ang Xuanyuan pill. Sinamantala ng Jiyuying ang pagkakataon at nilamon ang kalahati ng bisa ng gamot. Ang natira ay naging ulan at hamog na kumalat sa mundo ng mga mortal. Nang makita ang eksenang ito, si Master Xuanyang ay galit ngunit hindi nang ahas magsalita. Mas lalong sumama ang loob ni Qian. Lihim kong hinawakan ang kanyang kamay. Sumenyas na ayos lang ang lahat. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, si Shenwu Starlord ay direktang sumakay sa Jiyuying at umakyat sa kalangitan. Nagngalit sa galit ang mga ngipin ni Master Xuanyang. Sino ang mag-aakala na ang katiwalian sa korte ng kalangitan ay mas malala pa kaysa sa korte ng mga mortal? Dumating ka sa ilalim ng aking utos, ngunit dinanas mo ang ganitong uri ng sama ng loob. Kasalanan ko ito dahil sa aking kawalan ng kakayahan. Patawarin mo ako. Habang sinasabi iyon, kumuha siya ng isang mahalagang sisidlan at isang mahiwagang anteng-anteng at ibinigay sa akin. Naglalaman ang sisidlang ito ng mahigit 2,000 gintong Pyldores na Xuanyang. Hatiin mo na lang ito sa mga tagasunod sa ibaba ayon sa kanilang mga nagawa. Ang mahiwagang anteng-anteng na ito ang gagabay sa iyo papunta sa bundok Zien.
Mayroong isang magandang pagkakataon na naghihintay sa iyo doon. Nang ako'y tatanggi na sana. Si Master Xuanyang ay mayroong ekspresyon ng pagkakasala. Agad siyang sumakay sa ulap at lumipad palayo. Pagkabalik sa lungsod ng Zuzi, tapos ko nang ipamahagi ang mga gintong payeldores. Kami ni Chian ay nakakuha ng mahigit 300 payeldores. Kumuha pa ako ng kalahati at ibinigay kay Chian, para dalhin niya pabalik sa bundok Luozo at gamitin sa pagsasanay kasama ang kanyang mga kapatid. Samantala, ako naman ay sumunod sa direksyong nasa mahiwagang anteng-anteng. Ang walang hangganang kalamidad ay mapanganib at nakakatakot, kung nais iwasan ang kalamidad. Ayon sa alamat, tanging sa pagiging disipulo ng isang banal na nilalang lamang ito maiiwasan. Ngunit pagkatapos ng kalamidad ng pagtatalaga ng mga Diyos, hindi na nagpapakita ang mga banal na nilalang. Ang mga nilalang sa 3 kaharian ay nais iwasan ang kalamidad. Maaari lamang silang humingi ng proteksyon mula sa isang makapangyarihang paksayon. Matapos masaksihan ang kayabangan ni Shenwu Starlord, kailangan ko na ring seryosohin ang pag-iisip tungkol sa problemang ito. Kung tungkol naman sa kalamidad ng paglalakbay sa kanluran, ang dalawang pinakamalaking paksayon, ang Budismo at Taoismo, hindi naman talaga nagkaroon ng matinding labanan. Ang kalamidad na ito ay sinasabing labanan ng Budismo at Taoismo. Pero mas tamang sabihin ito ay isang maingat na planong binuo nilang dalawa. Kinakalkula ang langit, kinakalkula ang lupa, kinakalkula ang lahat ng nilalang. P. Tangina. Nagbago na ang mundo. Walang patutunguhan ng paspusang pagsasanay. Si Sun Wukong ang pinakamagandang halimbawa. Kahit na naging kapatid niya ang 7 dakilang santo, namuno sa hindi mabilang na demonyo. Walang katapat sa 100,000 hukbo. At ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa 9 na langit. Pero sa huli ay nabigo pa rin siya. Sa kasalukuyan kong sitwasyon, si Prinsesa Peacock ang pinakamagandang pagkakataon. Kailangan ko munang kumapit sa kanya. Sa sandaling iyon, isang dambuhalang kuko ang biglang sumugod sa akin. Agad kong ginamit ang Golden Crow technique para harangin ang atake. Nagpakita sa tunay nitong anyo si Jiuying na iisa na lang ang ulo. Kanina ko pa naamoy ang dugo ng Golden Crow sa iyong katawan. Sadyang pinakawalan ako ni Shenwu Xingjun para puntahan ka. Para kainin ka at palakasin ang aking enerhiya. Pagkatapos ay sumama sa kanya sa palasyo ng langit. Hindi ako nagalit bagkos ay natawa pa. Sakto ang dating mo. Kung papatayin kita dito sa mortal na mundo, ano kaya ang magiging reaksyon ng matandang aso na iyon? Pagkasabi niyo na ginamit ko ng buong lakas ang Golden Crow technique. At sumugod ako kay Jiuying. Nagalit ng husto si Jiuying. Hindi niya inasahan na makikipagpalakasan ako sa kanya ng katawan. Agad nitong iwinasiwas ang leeg nito para hampasin ako. Isang malakas na kalabog. Damyugo ang pagitan ng mga ngipin ni Jiuying. Habang ako naman ay tumalsik palayo, nagpakawala ako ng Ziyang Divine Fire. At pinaga niya ang Sword Dao Seed sa loob ng aking Zifu. Hinati ng espada ang laman ni Jiuying. Sumigaw sa sakit si Jiuying. Walang hiya, isang langgam na tulad mong Earth Immortal ang sumugat sa akin. Isa ka lang namang hayop mula sa pampang ng Ilogway. Isang halimaw na kinatay na ng hindi mabilang na beses. Nang marinig iyon si Jiuying ay parang pasang naapakan ng buntot. Nagsimulang sumigaw ng walang patid. Muli kong nilagyan ng kapangyarihan ang Chiyang Sword. Gamit ang aking antas bilang isang Earth Immortal, pilit kong ginamit ang buong lakas ng Sword Dao. Medyo pilit nga, ngunit ang Jiuying na tinututukan ng espada ay nanlaki ang mga mata sa takot. Umikot ang katawan nito at sinubukang tumakas. Tignan natin kung sino ang mas mabilis. Ikaw o ang espada ko. Isang matalim na liwanag ang hamati sa 10 milya. Paalang nahiwa ng espada para patayin ang masamang nilalang. Ang kaluluwa ni Jiuying ay halos lumipad palabas sa takot. Hindi nito napigil ang tumingala at sumigaw. Master, iligtas mo ako. Ako ang sinasakyan ni Shenwu Xingjun. Naglalakas loob kang patayin ako. Nang marinig ito, agad kong pinugot ang huling ulo ni Jiuying. Inagaw ni Shenwu Xingjun ang aking mga nagawa. Kinuha ang mga bagay na dapat ay sa akin. At hinusgahan pa ako ng may paghamak. Sa ganitong mga gawain, papatayin talaga kita. Ang mawala ng isang sinasakyang nasa antas ng Golden Immortal. Hindi ko alam kung makakaramdam ka rin ba ng panghihinayang, Shenwu Xingjun. Patagumpay na naitala ang sinaunang mabangis na hayop na si Jiuying. Nakakuha ng 9,000 taon ng Dao Cultivation. Nakakuha ng Jiuying's Origin Method. 9 Leaves Technique. Nakakuha ng malaking halaga ng Fire Dao Rhyme. Kasabay nito, naramdaman ni Shenwu Xingjun na biglang naputol ang koneksyon niya kay Jiuying. Sampain ka. Naglakas loob siyang patayin ang sinasakyan ko. Nang sundan niya ang mga bakas at matagpuan ng isang battlefield na may natitirang Dao Method Fluctuations. Nakita lang niya ang pira-pirasong bangkay na nakalatag sa tuktok ng bundok. Iyon nga ang patay na si Jiuying. Shi Tian. Ang kapal ng loob mo. Pagkatapos patayin si Jiuying, agad akong nagpunta sa Weeping Mountain. Humiling kay Princess Peacock na pagalingin ang aking mga sugat, at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkakataong ibinigay ni Perfected Zuanyang. Subalit sa sandaling iyon, hinabol din siya ni Shenwu Xingjun. Agad siyang hinarang ni Princess Peacock sa gilid. Tumingin sa akin, may nagawa ka bang labag sa mga batas ng langit? Alamin mo na ang babaeng ito sa aking tabi. Ay mula sa Western Spirit Mountain Buddhist Sect. Anak na babae ni Mahamayuri Bodhisattva.
Kaya hindi ako natatakot ni Katiting. Dakilang immortal, bakit ka dumating na nakasakay sa ulap? Hindi ba't naging sakay mo na ang Jiuying na iyon? Bakit wala siya sa iyong tabi? Nanginginig sa galit si Shenwu Starlord. Pilit na pinipigilan ang sarili na hindi sumabog. Tandaan mo ako, malawak ang tatlong mundo, ngunit ang korte ng langit ang siyang naghahari sa lahat. Hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Pagkasabi niyo ay agad siyang umalis sakay ng ulap. Biglang nagtaka si Princess Peacock. Paano mo naman siya nagalit? Hindi ko itinago. Ikinwento ko ang buong pangyayari. Tumingala si Princess Peacock sa langit. 7 araw. Mahaba ang landas ng immortalidad. Hindi dahil may talento ka ay siguradong magtatagumpay ka na. At hindi rin nangangahulugang katapusan na kapag naabot mo na ang pagiging heavenly immortal. Ang pagiging heavenly immortal ay simula pa lamang. Ang iyong talento at pangunawa ay tunay na pambihira. Ngunit hindi iyon sapat para sa isang maayos na paglalakbay. Kung papayag ka, maaari kitang ipakilala upang magsanay sa ilalim ng budismo. Hindi ako interesado maging monghe. Isa pa, may sarili na akong pamilya. Hindi na rin nag-abala pang magsalita si Princess Peacock. Dahan-daang idinampi ang kanyang daliri sa aking noo. Ang merito sa iyong katawan ay sapat na para makabuo ng Golden Light of Merit. Hindi mo lang alam ang paraan. Maaari kong ituro sa iyo ang paraan ng budismo para tipunin ang merito. Upang tulungan ka, ituring mo itong isang regalo. Hindi mo kailangang sumali sa budismo. At lalong hindi kailangang maging monghe. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko iyon. Maraming salamat, prinsesa. Kaya pala puti, pinaliligaya ako ng kaputian. Ngunit katatapos pa lamang ng paglilipat ng pamamaraan. Agad na lumitaw ang ikatlong mata sa aking noo. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Peacock Princess. Binuksan mo ang ikatlong mata gamit ang kapangyarihan ng kabutihan. Ang pagbukas ng ikatlong mata ay nagpapakita ng banal na kamalayan. Nang tumingin ako kay Peacock Princess, napansin kong may di nawawalang mapalad na aura sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang ikatlong mata na ito ay may kakayahang kilalanin ng katapatan. Paghiwalayin ang mabuti sa masama, at makita ang tunay na anyo. Magaling na ang iyong mga sugat, at naipon na rin ang kapangyarihan ng kabutihan. Kaya sumama ka sa akin upang hanapin ang ating tadhana. Ngunit sa sandaling iyon, biglang na-activate ang aklat ng lahat ng espiritu. Nakita ko sa larawan sa balumbon si Peacock Princess. Isa sa kanyang mga daliri ay biglang nagkaroon ng kulay. Nagsisimula na ang pagtatala, naintindihan ko na rin. Mukhang hindi pala kailangan ng ugnayan bilang mag-asawa para sa pagtatala. Ang malapit na interaksyon sa pagitan ng dalawa ay maaari ring magpatuloy sa proseso. Nakatayo ako sa tabi ni Peacock Princess, gamit ang kanyang mapalad na ulap para maglakbay. Hindi ko mapigil ang mapatingin sa gilid, sa ilalim ng kanyang payat na baywang. Sa paggalaw ng kanyang itim na buhok, ang perpektong kurba ng kanyang baywang at balakang ay kitang-kita. Talagang kaakit-akit, prinsesa, ano po ba talaga ang pagkakataon sa pagkakataong ito? Hindi naglihim si Peacock Princess. Isa itong sinaunang at mahalagang kayamanan. Ngunit mga piraso na lamang ang natitira. Naglalaman ito ng walang katapusang mga aral ng Dao. At marami pang sinaunang guho. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa aming patutunguhan. Agad na sumalubong ang Golden Winged Rock. Prinsesa, sa wakas ay dumating ka na. Matagal na tayong hindi nagkita. Sobrang pananabik ang naramdaman ko para sa iyo. Lumingon si Peacock Princess na may pandidiri. Rock, huwag mong harangan ang daan ko. Natigilan ako. Iyong Golden Winged Great Pong na walang sawang hinabol ang prinsesa ng Pabo Real pero hindi niya nakuha. Kilala rin bilang ang 10,000 Mile Journey Pong. Isang nilalang na may kahanga-hangang lakas. Sa kaunting hindi pagkakasundo ay nangangahas na labanan si Buddha. Kung tutuusin, magkamag-anak din ang Great Pong at ang prinsesa ng Pabo Real. Noong unang panahon, ang Primal Phoenix ay napasukan ng Yin at Yang Chi ng langit at lupa. Nanganak ito ng 2 itlog. Ang napisa ay ang Pabo Real at ang Great Pong. At ang prinsesa ng Pabo Real ay anak ni Kung Zuan. Kaya ayon sa lahi, sila ay tiyuhin at pamangkin. Nang tumingin ako sa mga naruroon, ang aklat ng mga espiritu ay na-activate ng 4 na beses. Golden Winged Great Pong, 100-Eyed Demon Lord, Centipede Spirit, ang 9-Tailed Old Fox ng Crow Dragon Cave, at isang lalaking nakaitim. Ang tunay niyang anyo pala ay isang 5-Clawed Golden Dragon. Tumingin sa akin ang lalaking nakaitim. Bakit wala si Maestro Xuanyang? Pinaliwanag para sa akin ng prinsesa ng Pabo Real. May importanteng bagay na hindi maiwan si Maestro Xuanyang. Kaya ibinigay niya ang pagkakataong ito kay Kishen. Nakamit niya ang pinakamalaking karangalan sa paglaban sa Demon Tide ng Ilugway. Halatang hindi pa naririnig ng lalaking nakaitim ang pangalan ko. Ngunit magalang pa rin siyang nagpakilala. Ako ang prinsipe ng hari ng dragon ng kanlurang dagat. Bigla kong naalala, siya pala iyon sa Journey to the West. Ang prinsipe ng demonyo na dumurog sa maliit na dragon ng ilog Blackwater. Kahit isang beses lang siyang lumabas, ang ipinakita niyang lakas ay napakatindi. Lalo na ang kanyang pambihirang galing sa Silver Spear. Mahirap kalimutan, matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Pagkatapos kong makipag-usap sa kanya, lihim na nagpadala ng mensahe sa akin ng prinsesa ng Pabo Real. Sila ang mga katulong mula sa ibang mundo na sumama kay Marshal Star-Lord Shenwu. Para supuin si Washiki, mamaya ay magkakaroon din sila ng karapatang unawain ang oportunidad.
Marami sa kanila ay mababangis na demonyo. Tandaan mong mag-iingat ka. Biglang may isang batang babae na walang galang na nagmadali. Ngayong narito na ang mga bayani ng pagkakataong ito. Kung gayon, halina't pumasok sa lantang dahon. Lumitaw ang lantang dahon. Ang lahat ay sabik na pumasok. Matapos makapasok ang lahat, ang batang babae ay tumingin sa akin ng may pagkadismaya. Ano pang tinutunganga mo dyan? Kanina pa kita hinihintay. Sa pagkakataong ito, inutusan ako ng aking guro na supulan si Washiki. Malapit nang makumpleto ang misyon sa mundong ito. Nakikita kong isa ka lang hamak na diwata ng lupa. Mahina na nga ang iyong kapangyarihan. Bakit hindi ka pa magmadali? Mauunahan ka na ng iba sa mga pagkakataon. Supulan si Washiki. Hindi ba't iyon ay tagumpay ni Shen Wuxingjun? Nagpakita ng paghamak ang batang babae. Isa lang siyang inutil na walang silbi. Kahit si Washiki ay hindi niya kayang talunin. Kung hindi dahil sa aking tulong. Ang sakunang ito ay hindi matatapos kahit ilang buwan pa ang lumipas. Nagtanong ulit ako, sino ang iyong guro? Ang batang babae ay napakayabang. Halos tumingin na siya sa langit. Sila na mga tahihisansiyan ay walang karapatang malaman ang pangalan ng aking guro. Ikaw pa kaya ang gustong makaalam? Agad akong hindi malaman kung matatawa o may iyak. Ito ang bundok Zien. Narinig ko na mayroong kuweba ng Chenhua sa bundok na ito. Sa loob ng kuweba, may isang Palampo Bodhisattva na nag-iisa sa paglilinang. Siya ba ang iyong guro? Natigilan ng batang babae. Paano mo nalaman? Sinadya kong hinaan ang aking boses. Mayroon akong kakilala sa itaas. Agad na naintindihan ng batang babae ang sinabi ko. Dahil sinabi ni Palampo Bodhisattva, na iilan lamang sa mundong ito ang nakakaalam ng lugar kung saan siya naglilinang. At kahit ang mga nakarinig ng kanyang pangalan ay hindi marami. At ang mga taong iyon ay pawang mga namumuna sa 3 kaharian ngayon. Mga nilalang na antas Daluo Jinsian. At lahat sila ay may malalim na ugnayan sa kanyang guro. Kaya pala, kakampi ka pala. Biglang nagiba ang timpla ng bata. Ikaw si Kishan, tama ba? Binigyan ako ni Bodhisattva ng pangalang Yunmeng. Anong klaseng Diyos ang master mo? Nagpakita ako ng pag-aalangan. May bili ng master bago ako umalis. Alam mo na, mas naging palagay ang loob ni Yunmeng. Malamang sa hindi, katulad ko rin siya. Pareho kaming batang tagasunod ng malalaking tao na laging napapagalitan at sinasaktan. Kapag umabot na sa level ng kanilang master, mahilig silang maging mailap at misteryoso. Hindi sila basta-basta nasasangkot sa karma ng mundo ng mga mortal. Talaga naman, pagkatapos ay tinanong ko ang tungkol sa pagkakataon sa loob ng dahon. Tinapak ni Yunmeng ang kanyang maliit na dibdib. Sa relasyon nating ito, diretso ko nang sasabihin sa iyo kung paano ay refine ang dahon para maging sarili mong magic treasure. Hindi dapat mapunta sa iba ang biyaya. Ngayon ko lang napagtanto, inilabas ng master ang kayamanang ito para talaga sa iyo. Natulala ako ng husto, ganun lang kadali, nang makarating ako sa loob ng mundo ng dahon. Una kong nakita ang katawan ni Washiki. Paghawak ko pa lang, agad ko itong nakuha. Nakatanggap ako ng napakaraming water daw rhyme. Ang susunod ay unawain ang tunay na biyaya ng paglalakbay na ito. Nang buksan ko ang Heavenly Eye, doon ko lang nalaman. Ang mundo pala sa loob ng dahon ay binubuo ng napakaraming formation. Basta kaya mong sirain ang mga formation. Mauunawaan mo ang biyaya. Sa loob ng hindi mabilang na formation ay may mga rutang parang maze. Sa pagtahak lamang sa tamang daan, mahahanap ang pinagmulan ng magic treasure na dahon. At I refine ito, matapos malaman ang ruta mula kay Yunmeng. Mabilis akong nakarating sa unang checkpoint. Inabot ito ng 2.5 araw. Matagumpay kong naunawaan ang unang 9th grade spirit formation. Matapos sirain ang unang 5 9th grade spirit formation, naramdaman ko ang pagkakataong maging isang divine formation master. Gamit ang Heavenly Eye, nakahanap ako ng isang divine grade formation. Kaya dahan-dahan akong pumasok dito. Kasabay nito, tumingin sa akin si Peacock Princess na nasa pinakahulihan. Nakita niyang hindi pa rin ako sumusuko. Ang kanyang pangunawa ay tunay na pambihira. Ang husay niya sa sining ng formation ay katamtaman lang. Divine 7th grade lang naman. Sa ngayon ay pangalawa siya sa ranggo ng lahat. Kasunod niya si Moang Taizhi, si Fulong Xianweng, si Nine-Tailed Fox. Samantalang si Jinchi Dapeng Diao ay pangkaraniwan lamang sa aspeto ng formation. Nasa huli siya, tungkol naman kay Bai Momogen. Nasa pinakamataas siyang posisyon. Isang 9th grade na ganito kabilis makaunawa ng isang divine formation. Mukhang malapit na siyang maging isang divine formation master. Hindi maiwasang makita sa magagandang mata ni Peacock Princess ang lalong tumitinding pagtataka. Lumipas ang 10 araw sa isang kisap mata. Matagumpay akong umangat sa first grade divine formation master. Kung may pagkakataon, kailangan ko ring mangolekta ng ilang malalakas na formation diagram para ilagay sa Luozu Mountain sa hinaharap para palakasin ang depensa. Agad kong sinundan ang ruta para ipagpatuloy ang pagdecipher sa divine formation. Sabi nga nila sa paglilinang ay lumilipas ang panahon ng hindi namamalayan. Namalagi ako sa mundo ng remnant leaves sa loob ng 3 taon. Hindi lang ako naging 4th grade divine formation master. Umangat din ang cultivation ko sa huling yugto ng Liashu Hedao. Nang lumingon ako, napagtanto kong matagal ko nang nalampasan si Jinchi Dapeng Diao. Nasa unahan ko si Moang Taizhi. Ano na kaya ang nangyayari sa labas?
Sa teorya sina Chian at ang iba pa ay mga demon immortal na may malakas na swerte. Dapat ay ligtas sila, pero wala ring saysay kung iisipin ko pa ito ngayon. 3 taon at isa pang 3 taon. Sa wakas naging 7th grade Divine Formation Master na ako. Nalampasan ko na si Mo ang Tazy. At naabutan ko na si Fulong Xianweng. Sa mga oras na iyon lumapit sa tabi ko si Fulong Xianweng. Ay ho, ang mga susunod na dadaanan ay puro 7th grade Divine Formations. Sa lakas mo bilang isang earthly immortal. Baka maging abo ka kaagad pagpasok mo pa lang sa formation. Naaawa itong si Lola sa iyo. Hindi madaling makuha ang ganitong pagkakataon. Pwede kitang isabay, pero hindi ko inaasahan na pagkatapos kong tumanggi. Ginamit ni Elder Fulong ang kanyang kapangyarihan para pilitin ako. Ikaw na bata ka, ayaw mong makuha sa santong dasalan. Sakto sa oras na iyon. Sinira ng prinsipe ng mga demonyo ang puwersa sa akin gamit ang kanyang sibat. Matandang Sorrow na bubuli ka pa rin ng mas bata sa'yo. Hindi ba't sobra na yata yan? Naging madilim ang mukha ni Elder Fulong. Prinsipe ng mga demonyo, anong ibig sabihin nito? Kahit na si Kishan ay isa lamang mababang uri ng immortal. Siya pa rin ang taong hinanap ni Maestro Zuanyang. At nakagawa siya ng malaking ambag sa kalamidad na ito. Pero napakalupit mo sa kanya. Sadyang ayaw ko sa'yo. Anong magagawa mo sa akin? Naging madilim ang mukha ni Elder Fulong. Nasa hangganan na siya. Kung gusto niyang magpatuloy, kailangan niyang umasa sa aking kaalaman sa formation. Nang makitang malapit na silang mag-away, saka lang ako nagsalita dahil pinagtagpo tayo ng tadhana rito. Bakit hindi natin sabay-sabay na pag-aralan ang formation? Mas mabilis iyon kaysa sa mag-isang lumaban. Ang prinsipe ng mga demonyo ay tumutulong lang sa naaapi. Nang marinig ang magandang balita ay natural siyang pumayag. Umawa ng malakas si Elder Fulong. Matalas ang iyong mga mata bata. Tiyak na magiging dakila ka sa hinaharap. Prinsipe ng mga demonyo, hindi mo na kailangang mainis sa matandang ito. Totoong naging padalos-dalos ako kanina. Mula sa sandaling ito, magtulungan tayo para malagpasan ang formation. Upang makarating sa mas mataas na lugar. Ang espiritual na enerhiya na maaari nating makuha ay tiyak na magiging mas masagana. At ang daloy ng oras ay magiging mas mabagal. Natigilan ako nang marinig iyon. Ang daloy ng oras, ipinaliwanag ng prinsipe ng mga demonyo. Sa madaling salita, gumugol ka ng 3 taon sa mundong ito ng natirang dahon. 1 taon pa lang ang nakalipas sa labas. Doon ko lang napagtanto, kaya pala hindi sinisira ng dakilang gininto ang pakpak na agila ang porma sayon. Sa halip ay bawat sandali nitong nilalamon ng espiritual na enerhiya para palakasin ang sarili. Nagpakita ng pag-iingat si immortal na Fulong. Siyempre, ang dakilang Adyalang iyan ay isang banal na immortal na Taiyi. Sinasabing mayroon siyang malawak na kapangyarihan. At walang hanggan ang kanyang mahika. Sa tingin ko kahit ang demonyong Panginoon na si Baimo ay hindi siya matatalo. Pagkatapos niyang maging immortal sa langit ang mga antas niya ay Shuang Xian, Zheng Xian, Jin Xian, at pagkatapos niyan ay Taiyi San Xian. Banal na immortal na Taiyi. Hindi ko na ito gaanong inisip. Tinawag ko silang dalawa para sabay naming sirain ang porma sayon. Ngunit nang makita namin ang pasukan ng porma sayon, may narinig kaming dumadagundong na kulog mula sa langit. Biglang nagbago ang ekspresyon ni immortal na Fulong. Naku po, ito ang pinakamalupit sa ikapitong antas na porma sayon, ang porma sayon ng 5 kulog na pamuksa. Ngunit hindi ako umatras. Sa halip ay nakaramdam pa ako ng kaunting pananabik at saya. Kapatid na Chi, ang tamaan ng 5 kulog ay hindi biro. Kahit tayong dalawa, ay hindi basta-basta ito haharapin ng direkta. Hindi ako sumagot. Sa halip ay binuksan ko ang aking mata ng kalangitan para tingnan ang tunay na anyo ng porma sayon. Nanlaki ang mga mata ni immortal na Fulong. Hindi niya inasahan na mayroon akong ganitong kakayahan. Dapat mong malaman na iilan lang ang mga Diyos na kayang buksan ang mata ng kalangitan. At ang pinakasikat sa kanila, ay syempre ang pamangkin ng kasalukuyang Jade Emperor ng langit, ang tunay na Panginoong si Erlang Shen. Ang mata ng kalangitan ni kapatid na Chi ay may aura ng gintong liwanag ng birtod. Matandang Sorrow, kung gusto mo pa rin siyang saktan, kailangan mo munang pag-isipan. Hindi madaling harapin ang galit ng langit, ang isang taong may taglay na birtod. Kapag kinain ay mas makapagpapahaba pa ng buhay. Ngunit hindi ako isang taong hindi tumutupad sa salita. Hindi ko siya sasaksakin sa likod. Habang nagtatalo silang dalawa, nakita ko na ang lihim ng banal na porma sayon. Agad akong nag-ipon ng aking lakas, at lumikha ng isang pormasyong bola. Inihagis ko ang bola, dahan-daang sumanib ang bola sa banal na porma sayon. Iniunat ko ang aking daliri at bahagyang ikinumpas. Sa itaas ay biglang may mahinang dagandong ng kulog. Halos hindi makapaniwala si Immortal Fulong. Kaya mo nang kontrolin ang malaking pormasyong ito. Kontrolado ko na ang isang bahagi ng nakamamatay na kapangyarihan ng banal na pormasyong ito. Kung tayo ay aatakehin, kailangan lang nating gamitin ang kamatayan para pigilan ang kamatayan. Salamat sa inyong dalawa sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Wala nang problema ngayon, ngunit nang makalabas kami sa banal na porma sayon, natuklasan naming maraming kayamanan ng mga immortal ang nakaselyo dito. Ang prinsipe ng demonyo ay puno ng kabutihan. Si kaibigang Chi ang may pinakamalaking ambag. Natural lang na siya ang unang pumili ng isang bagay mula sa mga kayamanang ito. Umango si Immortal Fulong bilang pagsang-ayon.
Kabilang dito ay 3 espiritual na kayamanan, 2 mamahaling kagamitan, at 3 immortal na tableta. Biglang na-activate ang aklat ng lahat ng espiritu sa aking isipan. Bundok Bazhaw, nilikha mula sa gulugod ni Pangu, ang haligi ng kalangitan noong sinaunang panahon, at siya ring sentro ng daigdig. Nang makita ito, biglang lumundag ang puso ko. Ayon sa alamat, naglaban sa paanan ng Bundok Bazhaw ang mga ninunong mangkukulam na sina Gonggong at Zurong. Natalo si Gonggong at sa galit ay sinugod ang Bundok Bazhaw. Nabali ang haligi ng kalangitan. Nawasak ang pundasyon ng mundo. Ano ba talaga itong mundo ng pira-pirasong dahon? Paanong may nakatago ritong piraso ng Bundok Bazhaw? Kinuha ko ang sinauna at maitim na piraso ng bato. Hindi talaga ito mukhang isang kayamanan. Pagkatapos ay pumili ako ng isang tansong salamin. Kumuha ng isang tableta ang prinsipe ng demonyo. Kinuha ni Immortal Fulong ang isang perlas. Matapos naming paghatian ang mga kayamanan, nagsimulang magpagaling ng kanilang mga sugat ang prinsipe ng demonyo at si Immortal Fulong. Sinamantala ko rin ang pagkakataon para pinuhin ang mahiwagang salamin. Ito ay isang Hautian Grade Superior Spirit Treasure, na tinatawag na Tianzhou Treasure Mirror. Pagkatapos ay inilabas ko ang Zuan Yuan Pill na nakuha ko. At direktang nilunok ito. Si Star-Lord Shenwu ay para lang sa isang butil ng Zuan Yuan Pill. Hindi na inalintana ang kahihiyan. At hindi nagatubiling pahirapan ang sarili. Ang galit na ito ay dapat kong tandaan ng mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, muli kong ginalugad ang Quicksand Divine Formation kasama ang dalawa. Sa panahong iyon ay na-trigger ang formation ng 7 beses. Wala akong natagpo ang anumang Xian Jia Baowu, at nangangahas ka pang magpatuloy. Kung ganoon, hanggang dito na lang tayo. Pagkasabi noon, tumalikod ako at pumasok sa susunod na nakatagong Divine Formation. Gusto akong pigilan ng prinsipe ng mga demonyo. Ngunit hindi na niya ako makita. Si Elder Fulong ay may mapanuyang tingin. Ang susunod na malaking formation ay hindi bababa sa 8 antas ng Divine Formation. Wala siyang tulong mula sa iba. Sa isang iglap lang ay magiging abo siya. Nang ahas pa siyang mag-isang sirain ang formation. Agad na nagmura ang prinsipe ng mga demonyo, matandang Sorrow. Huwag mong kalimutan, ang 2 superior spirit treasure mo. Nakuha mo lang ang mga iyon dahil kay kapatid na Chi. Ngayon ay hinahangad mo pa ang kanyang kamatayan. Tunay na walang utang na loob. Isa kang ganap na hayop, pulang demonyo. Akala mo ba kaya mo na ako? Huwag kang mag-alala. Ako nakilala bilang Elder Fulong ang pinaka hindi natatakot sa inyong lahi ng dragon. Kung gayon, subukan natin. Sa sandaling iyon, ang pagdalaw ng porma sayon, dumadaloy ang lupa, tubig, apoy at hangin. Ito ay ang banal na porma sayon na kusang nagbabago. Ang layuning pumatay ay kusang lalabas. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Fulong Xianweng. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang porma sayon ay muling nanahimik. Ang layuning pumatay sa loob ay mailap. Hindi pa rin matukoy ang target. Humalakhak ang prinsipe ng demonyo, hahaha. Matandang tuso ang Sorrow, mukhang pareho tayong napagkamalang mahina ang taong ito.